Si Takaro ay isang lalaki sa gitna ng kanyang edad, hindi kaaya-aya ang itsura at sobra sa trabaho, na lubos nang nadismaya sa paulit-ulit at walang saysay na takbo ng kanyang buhay. Isang gabi, pag-uwi mula sa kanyang trabaho na walang patutunguhan, bumagsak siya sa kanyang sofa upang manood ng telebisyon. Bigla na lamang siyang napunta sa isang kakaibang dimensyon, kung saan may isang Discount Hero X na nakaupo sa tapat niya, at nagsasabing siya raw ang naghahari sa buong solar system. Dahil sa pagkamausisa, tinanong ni Takaro kung siya ba ay isang alien. Ngunit nilinaw ng nilalang na mas kahawig siya ng isang Diyos, sa pananaw ni Takaro, kahit papaano. Sa madaling sabi, ang tungkulin ng nilalang ay ang pigilan ng pagkawala ng buhay sa iba't ibang planeta, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tao sa mga bagong mundo upang masdan ang kanilang kapalaran. Sa malas, si Takaro ang susunod na mapipili. Natural, may karapatan siyang tumanggi, ngunit dahil nasa isang quasi-deceased na estado siya, parang patay na. Tuluyan ng maglalaho ang kanyang kaluluwa kapag tumanggi siya. Para kay Takaro, labis itong hindi makatarungan, at tama naman siya, ngunit wala siyang kapangyarihang tumanggi. Pinakalma siya ni Kami, ang nilalang, at sinabing hindi siya dapat masyadong mag-alala, dahil pagkakalooban siya ng mga espesyal na kapangyarihan upang makasurvive sa bagong mundo. Gayunpaman, hindi pa raw tapos si Kami sa pagpapasya kung anong mga abilidad ang ibibigay. Kinuha nito ang isang notepad at nagsimulang magsulat ng mga posibleng upgrade. Siyempre, kailangang marunong siyang mag-magic, kaya isinulat ni Kami ang maxed out mana, at tinanong kung may gusto pa ba si Takaro. Sinamantala ito ni Takaro at pabirong humiling ng malaking, maputi at goth na girlfriend sa bagong mundo. Ngunit binalaan siya ni Kami, dahil sa hindi kagandahang anyo at walang dating niyang personalidad, hindi ito magiging madali. Gayunpaman, nangako si Kami na gagawa niya ito ng paraan sa pagdating niya sa bagong mundo. Bilang dagdag na benepisyo, binigyan pa niya si Takaro ng napakagaling na search ability, kakayahang umunawa ng lahat ng wika, at ilang resistensya laban sa mga debuff. Hindi sigurado si Kami kung pwede ba talaga niyang ipagkaloob ang ganito karaming overpower na abilidad ng sabay-sabay, pero huli na ang lahat, nagsisimula ng maglaho ang katawan ni Takaro. Kaya, pinabaunan na lang siya ni Kami ng good luck sa kanyang bagong buhay. Ilang sandali pa, nagising si Takaro sa tabi ng isang puno, ganap na may alaala sa nangyari, ngunit hindi sigurado sa susunod niyang hakbang. Naglakad-lakad siya ng walang direksyon, umaasang may makasalubong, at agad niyang nakita ang isang kalapit na nayon. Ngunit alam niyang walang saysay kung pupunta siya roon agad, wala siyang kahit isang kas-in. Naalala niya ang search skill na ipinangako ni Kami, na maaaring makatulong sa pangangalap ng materyales para kumita ng pera. Inangat niya ang kanyang tungkod at sinubukang paandarin ang magic, ngunit walang nangyari. Nagsimulang kabahan si Takaro, kung hindi niya mapaganya ang kanyang abilidad. Tiyak na magugutom siya. Nagsulat siya ng mga posibleng trigger words sa lupa, at sa huli, natuklasan niyang sapat ng sabihin ang search. Bigla, lumitaw ang mga lilang icon sa tabi ng lahat ng pwedeng anihin. Nang sabihin naman niya ang scan sa tapat ng isang bagay, lumabas ang detalyadong impormasyon nito. Isang bulaklak ang lumitaw na may B rank. Hindi tiyak ni Takaro ang halaga nito, pero inakala niyang mahalaga iyon, kaya agad siyang nagsimulang mag-ipon ng mga halaman. Sa loob ng ilang minuto, nakapangalap siya ng isang katamtamang dami ng lahat ng mapapakinabangang halaman sa kagubatan. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay E-rank, kaya hindi sigurado si Takaro kung sulit ba ang kanyang pagsisikap. Maya-maya, napansin niya ang isang kakaibang bato sa tabi, at naisip kung maaari ba itong ibenta. Nang pulutin niya ito, tinukoy ng ice can na ito'y isang malaking piraso ng dumi, nakakadiri, ngunit bihira, kaya hindi na siya nagreklamo. Dahil sapat na ang mga nakalap niyang bagay, nagpasya siyang tumungo sa nayon upang subukang magbenta. Pagsapit ng gabi, narating niya ang tarangkahan ng nayon at nasalubong ang isa sa mga bantay. Hindi malinaw kung si Takaro ba ay sobrang tangkad, o sadyang pandak lang ang bantay. Si Marlo, ang gwardya, ay nagulat nang malamang si Takaro ay isang Gatherer, dahil bihira raw ang mga ganoon sa kanilang lugar. Dahil inaakala niyang may dala si Takaro na mga materyales, binuksan ni Marlo ang tarangkahan at itinuro sa kanya ang tindahan ng nayon. Pagdating sa tindahan, nakilala ni Takaro ang may-ari sa likod ng counter.
Tinanong niya kung bumibili ito ng mga item, at habang nagsasalita, inilabas niya ang kakaibang bato na dumi mula sa kanyang bag. Nagulat ang tindero nang makita ito, kinilala niya itong isang pambihirang bagay. Inalok niya si Takaro ng 5 gintong barya kapalit nito. Nakahinga ng maluwag si Takaro na maibebenta niya iyon, pero nag-alinlangan kung iyon ba ang tamang halaga. Kaya tinanong niya ang may-ari para sa paliwanag. Ipinaliwanag ng lalaki na ang isang gabi sa inn ay nagkakahalaga ng halos 500 raves, at ang 5 gintong barya ay katumbas ng 5,000 raves, kaya't ang batong dumi ay sobrang mahalaga. Tinanong ng tindero kung may iba pa siyang paninda. Ibinuhos ni Takaro ang laman ng kanyang bag, mga kakaibang halaman, na lalong ikinagulat ng tindero. Tinanong niya kung bakit siya nagtungo sa liblib na nayon nang may dalang ganito karaming mahalagang bagay. Ipinaliwanag ni Takaro na pinulot lang niya ito habang naglalakad. Ngayon, napagtanto ng matandang lalaki ang tunay na kakayahan ni Takaro, kaya't nag-alok siya ng pabor. Hindi inaasahan ni Takaro ang isang side quest, ngunit ipinahayag niyang handa siyang tumulong, depende sa hirap ng gawain. Ipinakiusap ng may-ari ng tindahan na kumuha si Takaro ng mithril ore mula sa silangang kabundukan. Bagamat tila mahirap ang misyon, ang gantimpala ay 360 gintong barya, kaya pumayag si Takaro. Ngunit naging seryoso ang tono ng may-ari, may mga halimaw raw sa kabundukan. Naramdaman ni Takaro ang kaba, alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Nang gabing iyon, nagrenta si Takaro ng silid sa inang nayon, labis ang pasasalamat sa pagkakataong makapagpahinga. Nais sana niyang maligo, ngunit hindi niya alam kung saan. Sa oras ding iyon, may kumatok at pumasok na tagapaglinis, dala ang isang mangkok ng mainit na tubig. Tinanong ni Takaro kung para saan iyon, at ipinaliwanag ng babae na bahagi raw ng serbisyo ng inn ang pagbibigay ng mainit na tubig sa mga panauhin para sa paglilinis ng katawan. Dahil sa matinding amoy ni Takaro, halos lumuha ang babae nang siya'y dumating. Kaya't hindi na siya naghintay ng hiling at agad nagdala ng tubig. Na-appreciate ni Takaro ang kabutihang loob, ngunit inamin niyang mas gusto sana niya ang totoong palaigo. Naguluhan ang babae, tanging mayayaman at maharlika lamang ang may kakayahang magkaroon ng ganoong luho. Halatang dukha si Takaro batay sa itsura niya. Napaluhod na lamang siya, napagtatantong baka hindi na niya maranasan ang isang normal na paliligo sa mundong ito. Napansin ng babae ang kalungkutan niya at binanggit na may mga wizard na may kakayahang linisin ang katawan gamit ang spell. Naalala ni Takaro na binigyan siya ni Kami ng kakayahang gumamit ng mahika, kaya't posible itong magawa. Sa labis na pasasalamat, binigyan niya ng malaking tip ang babae at pinauwi. Pagkaalis nito, sinubukan niya ang mahika. Sumigaw siya ng clean at agad itong gumana. Ang pakiramdam ng mahika sa kanyang katawan ay nagdulot ng kakaibang sensasyon, dahilan upang makagawa siya ng ilang katawa-tawang tunog, marahil ay lalo siyang pinagtakhan ng babae. Sa mabuting banda, epektibo ang spell, hindi na siya nangangamoy, kahit sabik pa rin siyang makaranas ng totoong palaigo. Kinabukasan, lumabas si Takaro upang mangalap ng mga gamit na maaari niyang ibenta. Napansin niyang may bagong simbolo sa kanyang search ability. Bawat simbolo ay tumutukoy sa partikular na uri ng loot. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang isang simbolo ay tumutukoy sa nabubulok na kalansay. Ayon sa scan, ito ay si Belria, na tila nasawi sa labanan ilang panahon na ang nakalilipas. Nilapitan niya ang bangkay at natagpuan ang isang locket at sulat. Ang sulat ay mula sa nakababatang kapatid ni Belria, nagpapasalamat sa kanyang pagsisikap kumita ng pera para sa gamutan ng kanilang ama. Higit sa lahat, hangad lamang niya ang ligtas na pagbabalik ng kanyang kapatid at pinayuhan itong umiwas sa panganib, isang babala na tila hindi niya sinunod. Ginugol ni Takaro ang susunod na oras sa paghukay at paglibing kay Belria. Nang matapos, gumuhit siya ng protective circle at nagcast ng barrier para gawing ligtas ang lugar. Kinabukasan, naglakad pa siya papasok sa kagubatan at narating ang gubat ng mapuputing puno, isang lugar na kilala sa mga halimaw at malamig na aura. Kung siya lang ang masusunod, iiwas siya dito, ngunit ito lang ang daan patungong silangang bundok. Nagcast siya ng light spell para maliwanagan ang daan at sinimulang mag-scan. Subalit, wala siyang nakita na mahalagang item. Ang mas nakapagtataka, wala ring halimaw sa paligid kahit masama ang reputasyon ng lugar. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at nagpatuloy. Ngunit may pag-iingat,
Habang tumatakbo siya, nadulas si Takaro at nahulog sa bangin. Sigurado siyang mamamatay siya, kaya't nagsimulang bigkasin ang iba't ibang spell. Sa huli, nang sigawan niyang, fly, nag-activate ang isang levitation spell at ligtas siyang bumaba. Sa ilalim ng bangin, napansin niyang maraming mineral sa paligid ng kuweba. Kaya't sinimulan niyang magmina. Marami siyang natagpuang mahalagang ore, kabilang ang pilak. Subalit, wala pa ring bakas ng mithril, kaya't nagpa siya siyang pumasok pa lalo sa kuweba. Pagkalakad niya ng kaunti, nagsignal ang kanyang search skill, may ore sa ilalim ng bato. Ngunit bago pa man niya masuri, biglang yumanig ang kuweba. Kaya't dahan-dahan siyang naglabas ng kontroladong fire spell para basagin ang bato. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ang isang munting deposito ng mithril ore. Biglang yumanig ulit ang kuweba at kinabahan si Takaro na maaaring gumuho ito. Ang tamang gawin ay umatras at bumalik na lang sa ibang araw, ngunit sa kagustuhang matapos ang misyon. Nagpatuloy siya. Sa kalaunan, natagpuan niya ang isang bukas na lugar kung saan nakita niya ang isang nakamamanghang aquifer, nagniningning ang tubig. Nag-scan siya at laking gulat niya, ito ay isang S-rank Ancient Dragon Magical Water, ang pinakamahalagang natagpuan niya sa buong buhay niya. Ngunit ang salitang, Ancient Dragon, ay nakakatakot, ayaw niyang makaharap ng ganoong nilalang. Paglulubog niya ng kamay sa tubig, may malaking nilalang ang lumitaw mula sa kailaliman. Sa harap niya mismo, lumabas ang Ancient Dragon. Umungol ito ng malakas, pinaparamdam ang nakakamatay na presensya. Ngunit hindi natakot si Takaro, agad siyang nagpakumbaba at humingi ng paumanhin sa panghihimasok. Nagulat ang dragon sa kanyang katahimikan. Naging interesado ito sa kanya. Tinanong kung siya ba ay totoong tao, napansin nitong mas malawak pa ang kanyang mana kaysa sa inaasahan, marahil ay mas malawak pa kaysa sa dragon mismo. Hindi ito maintindihan ni Takaro, kaya tahimik siyang nakinig. Ipinakilala ng dragon ang sarili bilang Vulgus, at dahil sa sobrang lakas ng mana ni Takaro, may pakiusap ito. Ipinapakiusap ni Vulgus na paatsin ni Takaro ang kanyang itlog, dahil kulang siya sa mana upang gawin ito. Kapalit nito, ipapangako niya ang isang malaking kumpol ng Myethil ore. Tila kayang-kaya naman ito ni Takaro, kaya sinimulan niyang i-channel ang kanyang mana papunta sa itlog. Ngunit sa kalagitnaan, biglang sinipsip ng itlog ang lahat ng kanyang enerhiya, kaya't nawalan siya ng malay. Pagkamulat niya, isang maliit na baby dragon ang nasa harapan niya, tagumpay ang pagpapapisa. Nagalak si Vulgus sa kapanganakan ng kanyang anak at ipinagkatiwala ito kay Takaro para sa kanyang paglalakbay. Nagtaka si Takaro, akala niya nais ng dragon na makasama ang anak nito, ngunit iginiit ni Vulgus na mas ligtas ang sanggol sa piling ni Takaro dahil sa lakas niya. May misyon pa raw siya sa ilalim ng lawa, kaya muling lumubog si Vulgus, habang naiwan si Takaro upang alagaan ang batang dragon na pinangalanang B. Si True at B ay sa wakas lumabas mula sa kuweba, ngunit mabilis nang lumulubog ang araw. Mapanganib maglakbay sa kagubatan sa gabi, kaya napagpasyahan niyang magpahinga muna sila at ipagpatuloy ang paglalakbay pagsikat ng araw. Inutusan niya si B na maghanda ng kampo. Kinuha niya mula sa kanyang imbakan ang mahiwagang tubig na nakuha niya sa kuweba para kay B. Mahalaga ang likidong ito para sa paglaki ng mga batang dragon, kaya't maswerte siyang nakakuha ng sapat na dami. Pagkatapos maubos ang unang tasa, humiling si B ng isa pa. Ngunit nang ibuhos ito ni True, marahan niyang itinulak pabalik ang tasa at iginiit na si True naman ang uminom. Bagaman medyo naiilang siya sa ideyang uminom ng tubig na nagmula sa sinaunang paliguan ng dragon, ayaw niyang bastyusin si B. Ininom niya ito ng isang lagukan, at laking gulat niya, masarap pala ang lasa. Pagkatapos noon, nagsimula si True sa paghahanda ng kampo. Inayos niya ang ilang batong may mahika upang makalikha ng proteksyon na harang. Sa mundong ito, napakabihira at napakahalaga ng ganitong mga bato, ngunit kaya niya itong gawin ng madali sa pamamagitan ng pagtuon ng isipan at pagdaloy ng mana sa kanyang palad. Ang batong ginawa niya ngayon ay naglalabas ng init, isang heating stone, na perpekto para sa pagluluto ng hapunan. Inilagay ni True ang batong iyon sa kalan at nagsimulang magluto. Nag-ihaw siya ng makakapal na hiwa ng steak at nagpakulo ng mainit na sabaw ng karne, ang paborito niyang pagkain. Si B, na naaakit sa amoy, ay nakatingin ng may kumikislap na mga mata, halos tumutulo ang laway sa pananabik.
Hindi sigurado si True kung dapat bang pakainin ng solidong pagkain ng isang bagong pisang dragon, ngunit sa huli ay binigyan niya ito ng maliit na mangkok. Agad itong sumubo, ngunit napaso ang labi dahil sa init ng sabaw. Dahan-dahan itong pinalamig ni True gamit ang kanyang hininga bago muling iniabot. Sa pagkakataong ito, natikman ni B ng maayos, at tuwang-tuwa siya rito. Masaya si True sa naging reaksyon niya. Ngunit maya-maya ay naisip niyang tanungin kung nalulungkot ba si B sa pag-iwan kay Vules. Kumurap si B sa pagtataka, bakit niya mamimiss si Vules kung nandyan naman si True sa tabi niya. Habang mahigpit na nakayakap sa kanya, ginamit ni True ang kanyang appraisal skill at nagulat ng matuklasang umabot na si B sa B-rank kahit sa maliit at cute nitong anyo. Ang kanyang mga kakayahan ay kinabibilangan ng mga pambihirang katangian gaya ng limitless evolution, na palatandaan ng dakilang kapangyarihang taglay niya. Gayunpaman, mahigpit siyang pinaalalahanan ni True na huwag maging padalos-dalos, ngunit gaya ng dati, hindi ito pinansin ni B. Pagsapit ng bukang liwayway, muling inakyat ni True ang bangin at pagdating niya sa tuktok, laking gulat niya nang makita ang kagubatan na muling tahimik at payapa. Anumang kaguluhang nangyari rito kagabi ay tila naglaho na parang bula. Hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin at sa halip ay nag-concentrate sa kanyang gawain, gamit ang kanyang search ability upang mahanap ang mga C-rank materials sa paligid. Ngunit bago pa man niya makuha ang mga ito, biglang tumakbo si B papalapit sa kanya, halatang natatakot, at nagbabala tungkol sa isang nakakatakot na nilalang sa loob ng gubat. Agad niyang binago ang kanyang pag-scan upang matukoy ang mga kalabang nilalang, at kaagad niyang naramdaman ang ilang papalapit na halimaw. Bagaman ayaw ni True ng labanan, kaya niyang harapin ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin, sa kanyang likuran, isang rock griffin ang lumabas mula sa mga anino. Kung ikukumpara kay Volume Dis, ang halimaw na ito ay hindi man lang hamon. Sa katunayan, nakaramdam pa si True ng kaunting pananabik sa ideyang matitikman niya ang malambot na karne ng griffin matapos niya itong mapatay. Mabilis siyang lumikha ng proteksyong harang, pagkatapos ay bumuo ng 3 crystalline ice lances at inihagis ang mga ito ng may matinding katumpakan. Tumagos ang mga sibat sa katawan ng halimaw sa isang tama lamang, at agad itong bumagsak, patay. Halos kasabay noon, isang kawan ng mga lobo ang lumitaw mula sa kagubatan at pinalibutan siya. Ipinadaloy ni True ang enhancement magic sa kanyang katawan, pinabilis ang kanyang galaw, at tumalon pa itaas upang makaiwas sa sabay-sabay na pag-atake ng mga lobo. Habang nasa ere, pinatigas niya ang kanyang mga braso at binti gamit ang reinforcing magic, at bumagsak pababa na parang martilyo, ang kanyang sakong ay tumama sa ulo ng isang lobo, na agad nadodge sa lakas ng impact. Sa loob lamang ng ilang sandali, natapos niya ang laban, pinabagsak ang lahat ng halimaw sa paligid. Nang humupa ang alikabok, pinagmasdan ni True ang paligid na may kasiyahan. Marami siyang nakuha na karne para sa mga susunod na araw. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, nanigas ang kanyang mukha, dahil may 12-dosenang halimaw pa sa dulo ng kagubatan. Kung makikipaglaban siya sa lahat ng ito, maaaring maipit siya sa lugar ng ilang linggo. Naiinis siyang napabulong, sana raw ay may paraan para makalayo ng hindi nakikipaglaban. Sa sandaling iyon, hinayla ni B ang laylayan ng kanyang kapa habang pumapagaspas ang maliliit nitong pakpak, sinusubukang buhatin siya. Nagduda si True, hindi siya naniniwalang kaya niya, lalo't kasing laki lang ng kanyang dibdib si B, ngunit sa gulat niya, napakalakas pala nito. Unti-unti silang umangat sa ere. Gayunman, dahil mabagal ang paglipad, aabutin sila ng ilang araw bago makatawid sa kagubatan. Upang pabilisin ito, ginamit ni True ang weight reduction magic sa sarili niya. Sa isang iglap, naging napakabilis ng kanilang pag-angat, sumirit sila paitaas sa himpapawid na parang kidlat. Sa gitna ng kanilang pag-akyat, hindi sinasadyang nabitawan niya si True, dahilan para mahulog ito pababa sa lupa. Sa isang himala, nakaligtas si True sa matinding pagbagsak. Sa magandang banda, nakalabas siya ng White Forest sa loob lamang ng ilang minuto, kaya't ang bahagyang bali sa kanyang balakang ay naging katanggap-tanggap na kapalit. Bagaman malapit na ang nayon, nagpasya siyang huwag nang sumugal sa isa pang lipad kasama si B at maglakad na lamang. Habang naglalakad, itinuro ni B nang may pagtataka ang patpat na hawak ni True, tila nagtatanong kung ano iyon. Ipinaliwanag niya na ito ay isang sanga mula sa drizzle tree,
isa sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil sa kuryosidad, itinuro niya ito sa mga bagay sa paligid upang subukan kung ano ang gamit nito. Ngunit tila naramdaman ni B ang mas malalim na enerhiya sa loob nito. Dahan-dahan siyang huminga ng mahika patungo sa sanga, at sa pagkagulat ni True, biglang nagising ang patpat, ipinakita nito ang nakatagong kapangyarihan. Bago pa niya maunawaan kung ano ang nangyari, isang malalim at nakakatakot na ungol ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Agad na naghanda si True para sa labanan. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na tumakbo si B papasok sa kakahuyan, kaya napilitan siyang sundan ito. Sa huli, natagpuan nila ang isang babaeng elf na nakasandal sa puno. Nag-aalala si True na baka inatake ito ng mga halimaw, kaya agad siyang tumakbo upang tumulong. Ngunit mahina siyang sinabihan ng dalaga na hindi siya nasugatan, gutom lamang. 3 araw na siyang walang kinakain o iniinom at nagmamakaawa kay True na bigyan siya ng kaunting pagkain. Hindi nagdalawang isip si True at inilabas ang tubig at tanghalian na inihanda niya para sa sarili, saka ito iniabot sa dalaga. Kumikinang ang mga mata ng elf sa tuwa at gutom habang mabilis niyang nilantakan ang pagkain. Pagkatapos niyang kumain, huminga siya ng maluwag, at nang masiguro ni True na maayos na ang kalagayan nito, nagsimula siyang magtanong. Ang unang tanong ni True ay kung paano siya nagutom sa gitna ng kagubatan ng 3 araw gayong ang pinakamalapit na bayan ay 1 araw lamang ang layo sa paglalakad. Nahihiyang umamin ang dalaga na nagmadali siyang umalis at tuluyang naligaw. Ngunit kahit ang pinakabagong manlalakbay ay alam na dapat magbaon ng pagkain para sa ilang araw. Sa kasamaang palad, wala man lang siyang dinalang kahit isang rasyon. Nataranta ang elf at sinubukang magpalusot, ngunit habang nagsasalita ay masyado siyang lumapit kay True. Agad nitong naamoy ang hindi kanais-nais na amoy mula sa kanya, at sa kanyang pagkadismaya, napagtanto niyang mabaho talaga ito. Mabilis namang ipinagtanggol ng dalaga ang sarili, sinasabing hindi niya kasalanan dahil ilang araw na siyang naipit sa kagubatan ng walang gamit o pagkain. Gayunman, ramdam ni True ang makapal na amoy ng dumi sa paligid niya. Nainsulto ang elf, kaya't agad siyang tumayo at nagsabing bagaman nagpapasalamat siya sa tulong, lubhang bastos pa rin na sabihing mabaho siya, kahit totoo. Pagkasabi noon, naglakad siya palayo upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pinanood lang siya ni True habang umaalis, hindi kumbinsidong makakarating ito ng malayo, wala pa rin siyang pagkain, direksyon, o plano. Ngunit hindi na niya ito alalahanin pa, kaya't nagpa siya siyang magpatuloy sa daan kasama si B. Maya-maya, nakalabas sila sa kagubatan at sinundan ang pangunahing daan. Napansin ni B ang paparating na karwahe, kaya't itinataas ni True ang kamay upang ito'y pahintuin. Pinabagal ng kotsero ang takbo, sabay tingin sa baston ni True, at nagtanong kung siya ba ay isang mangkukulam. Bagaman may kakayahan naman talaga si True, mas gusto niya ang payapang pamumuhay, kaya't ngumiti lamang siya at sinabing isa lang siyang mangungulekta ng mga bagay na nagdadala ng baston. Tinanong ng lalaki kung ano ang dahilan ng pagpunta ni True sa gitna ng kagubatan. Ipinaliwanag ni True na papunta siya sa nayon ng Hormi. Itinaas ng kotsero ang kilay, nagulat na balak niyang tahakin ng ganoong kalayong biyahe nang naglalakad lamang. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tumango na lang si True. Inalok siya ng lalaki ng sakay pabalik sa nayon, at buong pasasalamat niya itong tinanggap. Lumibot si True sa likuran at sumakay. Mula nang dumating siya sa mundong ito, napansin niyang kakaiba, ang mga bata ay agad na nagkakagusto sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit dahil dito, mas madalas siyang pagkatiwalaan ng mga matatanda na nagpapadali sa kanyang paglalakbay. Taos-puso siyang nagpasalamat sa pamilya sa pagsakay sa kanya, ngunit tinawanan lamang nila ito at sinabing sa Tormi, lahat ay nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Pinuri ni True ang kanilang kabaitan ngunit tahimik niyang naisip na tila sobra silang mapagkakatiwalaan. Kung tutuusin, maaari naman siyang isang tulisan. Natawa ang lalaki at ipinaliwanag na hindi sila nag-aalala dahil kung masama siyang tao, agad sanang tutunog ang kanilang mahiwagang kampana. Naengganyo si True at nalaman niyang ang kampana ay may lamang batong may mahikang nakakaramdam ng masasamang hangarin. Lubos siyang namangha sa ideya at tahimik na naisip na baka gumawa rin siya ng ganoong bagay balang araw. Biglang narinig ni Yunen, ang anak na babae, ang mahinang tunog mula sa loob ng jacket ni True at nagtanong kung ano iyon. Inamin ni True na naglalakbay siya kasama ang isang bihirang halimaw na alaga.
Inasahan niyang magugulat o matatakot sila, ngunit nanatiling kalmado ang pamilya. Ipinaliwanag nila na karaniwan lamang sa mga adventurer ang magpaamo ng mga halimaw bilang kasama, kaya't hindi sila nabahala sa kanyang sitwasyon. Ngayong wala nang kailangang itago, marahang tinawag ni True si B palabas, sabay paalala na huwag siyang mangangagat ng sinuman. Napasinghap sa paghanga ang mga bata nang makita ang munting dragon. Agad silang nabighani sa kanyang kakutuan. Sina Elisa at Paul naman ay labis na namangha na nagawa ni True na paamuin ang isang bagong pisang dragon. Tinanong nila kung isa ba siyang Dragon Knight, ngunit ipinaliwanag niya na natagpuan at napisa niya lamang si B sa isa sa kanyang mga paglalakbay. Pagsapit ng gabi, nagtayo si True ng mahiwagang harang sa paligid ng kanilang kampo, at tiniyak sa pamilya na hanggat nananatiling buo ito, walang halimaw ang makakalapit. At kung sakaling may panganib, mararamdaman agad iyon ni B bago pa ito makarating. Laking ginhawa ng pamilya sa katiyakang iyon, kaya't inasikaso na nila ang hapunan. Si Elisa ay handa ng magluto, ngunit magalang na inalok ni True na siya na ang maghahanda ng pagkain. Hinugot niya ang ilang kawali, mga kagamitan, at mga sangkap mula sa kanyang supot, ikinagulat ng mga bata, na hindi makapaniwalang kasya ang lahat ng iyon sa isang maliit na bag. Ipinaliwanag ni True na ito ay isang item box, na mas malawak sa loob kaysa sa hitsura nito. Kaya perpekto ito para sa pag-iimbak ng mga kagamitan at pagkain. Pagkatapos maluto, sabay-sabay silang kumain at labis na nasiyahan sa lasa ng pagkain. Lalo na si Paul, natuwang-tuwa dahil sa wakas ay nakakain siya ng iba bukod sa tuyot karne. Habang tumatagal ang gabi, napuno ng tawanan ang kampo. Sila'y nagawitan, nagsayawan, at nagkwentuhan upang palipasin ang oras, at masiglang hinayla ng mga bata si True upang sumama sa kasiyahan. Isang init ng samahan ang kanyang naramdaman, isang bagay na hindi niya naranasan sa Earth. Kung saan ginugugol niya ang gabi mag-isa sa harap ng kumikislap na screen. Ang makasalo ng pagkain at tawanan kasama ang iba ay nagbigay sa kanya ng di inaasahang saya at kapanatagan. Kinabukasan, nagising si Takaro at sinimulang pinakintab ang kanyang gunting upang magkaroon ng libangan habang naghihintay ng pag-alis. Sinabi ni Poland na maaari na silang umalis matapos mag-agahan, ngunit may munting hiling si Takaro, nais niyang subukang magmaneho ng karwahe, dahil hindi pa niya ito nagagawa noon. Pumayag si Poland ng walang pag-aalinlangan, at di nagtagal ay naglakbay na sila. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang nayon. Bumaba si Takaro mula sa karwahe, at nagpasalamat si Poland sa kanya sa pagbabahagi ng pagkain. Ngunit iginiit ni Takaro na siya ang dapat magpasalamat, dahil hindi na niya kailangang maglakad ng malayo. Pagkatapos, nagpaalam na sina Poland at ang kanyang mga kasama. Habang pinagmamasdan sila ng maikling bantay na umalis, sinabi nitong tila dumating na ang tagsibol. Naguluhan si Takaro at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng bantay na si Poland ay isang manghahabi na madalas bumiyahe sa maiinit na rehiyon upang magtrabaho. Palaging mahirap ang biyahe para sa kanya at sa kanyang pamilya, at dahil hindi siya marunong mangaso, kailangan nilang magtiis sa kakaunting supply. Sa pagkarinig nito, naunawaan ni Takaro kung bakit labis na natuwa si Poland sa kanyang niluto. Dahil dito, mas lalo niyang pinahalagahan ang kanyang kakayahang mangalap bilang isang biyaya. Paglaon, bumalik si Takaro sa tindahan ni Jerome upang ihatid ang mga materyales na ipinakolekta sa kanya. Upang subukin ang katapatan ni Jerome, palihim niyang hinalo ang isang piraso ng mahiwagang mythril ore mula sa yungib ng dragon sa karaniwang mithril. Matagal na sinuri ni Jerome ang mga bato bago tuluyang napansin na ang isa ay tunay na mahiwagang mythril ore. Ipinaliwanag niya na kahit kaunting piraso lamang nito ay may sapat na lakas upang mapalitan ang karamihan ng mga batong mahika sa buong kaharian. Nagpanggap si Takaro na nagulat, kahit alam na niya ito. Pinuri siya ni Jerome sa kanyang pambihirang tuklas, ngunit mapagkumbabang sinabi ni Takaro na aksidente lamang niya itong natagpuan habang naglalakbay. Kahit pa sinabi ni Takaro na aksidente lang iyon. Iginiit ni Jerome na ang ganoong tuklas ay patunay ng kahusayan. Pinayuhan niya si Takaro na pumunta sa lungsod ng Belsem, isang lugar na mas malaki at mas maunlad kaysa sa kanilang maliit na nayon. Bagamat ayaw niyang mawala ang ganoong talento, ipinaliwanag niyang mas marami roong oportunidad at merkado. Bago umalis si Takaro, ang tanging hiling ni Jerome ay kapag nakilala na siya balang araw,
ipadala niya ang ilang customer pabalik sa kanya. Walang tunay na hangarin si Takaro na sumikat. Ngunit naengganyo siya sa ideya ng pagbisita sa isang malaking lungsod. Pagbalik sa bahay pahingahan, nagbasa siya tungkol sa Belsem at natuklasang naroon ang Adventurers Guild na tumatanggap ng mga misyon mula sa buong bansa. Nahahati ang mga adventurer sa labanan, suporta, at iba pang espesyalisadong tungkulin. Dahil nasa ibang mundo na siya, nagpasya si Takaro na subukan ang buhay ng isang adventurer at tuklasin ang mga bagong lupain. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang tapusin ang ilang gawain sa Tormi. Pumunta siya sa bayan upang i-proseso ang mga halimaw na kanyang nahuli, at habang naghihintay, ginabi siya sa kasiyahan ng mga taga-nayon sa isang masaganang salo-salo. Kinabukasan, bumalik siya sa magkatayan. Matapos maproseso ang lahat ng materyales, sapat na ang kanyang pagkain at panimple para sa paglalakbay. Sinabi ng babae na magiging malungkot ang nayon sa kanyang pag-alis, at marami ang umaasang manatili pa siya. Inamin ni Takaro na mamimiss din niya ang lugar, ngunit aniya, malawak ang mundo, puno ng bagong tanawin at taong dapat makilala, kaya hindi siya maaaring manatili. Ngumiti ang babae at hindi na siya pinigilan pa. Bago siya umalis, binigyan siya nito ng malaking bag ng mga baon sa paglalakbay, sapat para hindi siya mag-alala sa pagkain sa matagal na panahon. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid upang pag-isipan kung ano ang gagawin sa mahiwagang Myathril ore. Sinabi ni Jerome na hindi niya ito kayang bilhin, kaya naguluhan si Takaro kung ano ang susunod na gagawin. Napakahalaga ng ore upang basta itapon, at pan ito ng enerhiyang mahika. Dahil sa kabaitan ng mga taga-nayon, naisip ni Takaro kung magagawa niyang lumikha ng isang bagay na makatutulong sa kanila. Napatingin siya sa lamparang nasa mesa, at doon siya nakaisip ng ideya. Kinuha niya ang batong mahika at sinimulang subukan itong isanib sa lampara. Hindi nagtagal, isang matinding liwanag ang nagliwanag sa silid, at ipinanganak ang isang mahiwagang kagamitan. Kinabukasan, habang naghahanda si Takaro sa pag-alis, nagtipon ang buong nayon upang magpaalam sa kanya. Nagpasalamat siya sa lahat sa kanilang kabaitan at inihandog sa kanila ang mahiwagang lampara bilang tanda ng pasasalamat. Ipinaliwanag niyang ito ay isang aparatong mahika na lumilikha ng proteksyong hadlang sa paligid ng nayon laban sa mga masasamang nilalang. Lubos silang naantig ngunit nag-alinlangan kung tama bang tanggapin ito. Tiniyak ni Takaro na ito ang munting paraan niya upang masaklian ang kanilang kabaitan, at upang masigurong ligtas ang nayon sakaling bumalik siya balang araw. Nang suriin ni Jerome ang lampara, natuklasan niya ang napakahalagang batong mahika sa loob nito. Nagprotesta siya. Sinasabing hindi nila maaaring tanggapin ang ganoong mamahaling regalo, ngunit wala na si Takaro, lumisan na sa mga tarangkahan. Habang naglalakbay si Takaro patungong Belsem, sandali niyang pinagnilayan ang payapang tanawin. Ngunit hindi nagtagal, nadaanan niya ang isang napakalaking alimango na hamarang sa daan. Nang mawala ang gulat, sinuri niya ang istatistika nito at walang kakaiba, maliban sa isang bagay, maaari itong kainin. Napangiti si Takaro, maghahapunan sila ni B ng pagkaing dagat. Ginamit niya ang mahika ng pagpapalakas sa sarili bilang paghahanda. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumugod si B at naglabas ng malakas na sigaw na parang alon ng tunog, at agad na nawalan ng malay ang alimango. Nabigla si Takaro, dahil hindi pa niya ito nakitang gawin ni B noon. Ngunit hindi pa tapos ang laban, dalawa pang alimango ang lumitaw mula sa mga palumpong. Inakala ni Takaro na ligtas siya sa gitna ng kalsada dahil kilala ang mga alimango sa paggalaw paalang, ngunit nagkamali siya, ang mga ito ay marunong umatake ng diretso. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan siya. Bago pa siya maipit, biglang lumipad si B at binuhat siya sa ere, dahilan upang magsalpukan ang dalawang halimaw. Lubos siyang nagpasalamat kay B sa mabilis na pagresponde, ngunit may isa pang panganib, ang unang alimango ay muling nagising at sumugod sa galit. Kinuha ni Takaro ang kanyang baston at buong lakas na hinampes ito, tinamaan ng alimango at tumilapon ito sa ere bago bumagsak nang wala ng buhay. Matapos mapatay ang mga halimaw, sinimulan ni Takaro ang paghahanda ng mga alimango. Pinatigas niya ang kanyang braso gamit ang mahika, ginawang parang talem, at maingat na tinanggal ang mga kuko at paa. Ilang minuto lang, maayos na itong naihanda para lutuin.
Kinuha niya ang isang napakalaking palayok, na mas mabuting huwag nang tanungin kung saan galing, pinuno ito ng tubig at asin, at pinakuluan. Makalipas ang ilang oras, kumalat ang masarap na amoy ng nilagang alimango. Magkasamang kumain sina Takaro at B, at labis na nasiyahan sa lasa nito. Mula noon, nagpasya si Takaro na tikman ng iba't ibang halimaw na maaaring kainin upang maranasan ang samot-saring lasa ng mundong ito. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Takaro at B sa napakataas na tarangkahan ng Belsem. Nabighani siya sa laki ng mga pader ng kuta. Napansin niya ang mahabang pila ng mga manlalakbay na dumaraan sa inspeksyon, kaya sumama siya sa hanay. Bago siya mapunta sa unahan, itinago niya ng maayos ang kanyang mahiwagang bag upang hindi mahalata ang walang hanggang imbakan nito. Nang siya na ang isusuri, dinala siya sa isang hiwalay na silid. Habang ininspeksyon ng isang bantay ang kanyang gamit, tinanong naman ng isa kung ano ang layunin niya sa pagpunta sa Belsem. Ipinaliwanag ni Takaro na narito siya upang magparehistro sa Adventurers Guild. Tumango ang bantay, sinasabing naroon ang pinakamalaking guild sa buong kontinente. Kahit hindi siya kaina-hinala, kailangan pa ring sumunod sa patakaran, kaya ipinaalam nitong gagamit siya ng aparatong tinatawag na Averroes upang suriin siya. Nagusisa si Takaro kung ano ito, at ipinaliwanag ng bantay na natutukoy nito kung may masamang layunin o pandaraya ang isang tao. Pumayag si Takaro, dahil mas gusto niya iyon kaysa sa pisikal na pagsusuri. Inactivate ng bantay ang aparato, at makalipas ang ilang sandali, sinabi nitong wala namang kakaiba. Sa kuryosidad, lihim na sinuri ni Takaro ang Averroes gamit ang sarili niyang kakayahan at nakita sa screen na tanging nakalista lamang ay nakaya niyang gumamit ng mahika. Napaluwag ang kanyang loob, nakatago pa rin ang kanyang mga banal na kakayahan. Bago siya paalisin, napansin ng isa sa mga bantay ang nakasulat na Blessing of the Dragon sa kanyang estado at tinanong kung saan niya iyon nakuha. Kalma niyang ipinaliwanag na marahil ay dahil sa kanyang kasama. Ipinatawag niya si B, at agad na namangha ang dalawang bantay sa maliit at kaibig-ibig nitong anyo. Dahil walang bawal sa pag-aalaga ng maliit na dragon sa Belsem, pinayagan siyang isama ito, ngunit pinaalalahanan siyang bigyan si B ng tag ng pagkakakilanlan. Naalala ni Takaro ang anteng-anteng na ibinigay sa kanya ng mga anak ni Poland ilang araw na ang nakalipas. Nakangiting kinuha niya ito sa bag at marahang tinali sa buntot ni B bilang kanyang bagong tag. Tumango ang bantay, at sinabing sapat na iyon. Ang natitira na lang ay ang pag-uulat sa alkalde tungkol sa pagpasok ng isang dragon, na hindi na kailangang alalahanin ni Takaro. Ibinalik nila ang kanyang mga gamit at itinuro ang direksyon ng Adventurers Guild sa pangunahing kalsada. Pagpasok ni Takaro sa Belsem, labis siyang namangha sa karangyan ng lungsod. Itinuro ni B ang isang engranding gusali sa dulo ng kalye, na agad niyang nakilala bilang ang guild. Pagpasok niya sa masiglang bulwagan, namangha siya sa dami ng tao. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Europa at mainit siyang tinanggap bilang bagong aplikante. Inihatid siya nito sa mesa ng pagtanggap, kung saan nakilala niya ang receptionist na si Ariana. Inabot ni Ariana sa kanya ang isang porma at tinanong ang kanyang pangalan at kasalukuyang propesyon. Habang pinupunan niya ito, napaisip si Takaro kung bakit kaya naiintindihan at nababasa niya ng natural ang wika ng lugar. Matapos niyang may sulat lahat, tinanong ni Ariana kung may karanasan siya sa labanan. Sagot niya, napatay na niya ang isang griffin, ilang lobo, at mga higanteng alimango. Kahit kahanga-hanga iyon, inakala ni Ariana na baka nagyayabang siya, kaya humingi ng patunay. Tiniyak ni Takaro na meron siya, ngunit binalaan siyang malaki ito. Pinaunlakan siya ni Ariana. Sa kanyang gulat, inilabas ni Takaro ang napakalaking alimango at inilapag sa mesa, na agad nabasag dahil sa bigat. Nahihiyang inamin ni Takaro na baka sumobra siya. Ngunit pinaalala niyang nagbabala naman siya. Ang malakas na ingay ay nakaagaw ng pansin ng lahat, at dumating ang guildmaster upang alamin ang nangyari. Ipinaliwanag ni Takaro na ipinapakita lang niya ang alimango kay Ariana. Napansin ng guildmaster ang kanyang item box at naging maingat, tinanong kung saan niya nakuha ang ganoong bihirang gamit. Ipinaliwanag ni Takaro na ito ay isang regalo. Ginamit ng guildmaster ang kakayahan niyang appraisal upang tiyakin ito. Hindi tulad ng kakayahan ni Takaro. Ang kanya ay nakakakita ng aura at intensyon ng isang tao. Nang maramdaman niyang walang masamang hangarin si Takaro,
Nagpa siya siyang wala ng dahilan upang parusahan ito. Inalok niyang ipasuri ang alimango at bayaran siya, ngunit tinanggihan ni Takaro, balak daw niyang kainin ito mamaya, na ikinagulat ng lahat sa guild. Dahil sa kaguluhan, iminungkahi ni Ariana na ipagpatuloy nila ang proseso ng pagpaparehistro sa mas tahimik na silid. Pag-upo nila, inamin ni Ariana na sapat na patunay na ang alimango sa kakayahan ni Takaro. Tinapos niya ang proseso at iniabot ang kanyang armband ng guild. Bagaman karapat-dapat siya sa mas mataas na ranggo, kinakailangan ng patakaran na lahat ng bagong miyembro ay magsimula sa rank F gayunman, sinabi niyang dahil sa talento ni Takaro, tiyak na mabilis siyang angat. Pagkalipas ng ilang panahon, natagpuan ni Takero ang pamilya ng mandirigmang na bulok na minsan niyang nakita sa kagubatan malapit sa nayo ng Tormi. Ibinigay niya sa kanila ang mga gamit ng mandirigma, at habang tinititigan nila ang mga ito, tumulo ang kanilang mga luha, ito ang unang balitang natanggap nila tungkol sa kanya. Napansin ni Takero na ang pamilya ay mapatla at mahina, at naalala niya ang sinabi ng gwardya kanina. Noong pumasok siya sa lungsod, nagtanong siya tungkol sa isang mandirigmang nagngangalang Belria. Na nabasa niya sa isang sulat na kasama ng mga gamit. Sinabi ng gwardya na si Belria ay nagsagawa ng isang misyon upang bumili ng gamot para sa kanyang ama, ngunit hindi na siya nakabalik. Napagtanto ni Takero na marahil doon nasawi si Belria. Naawa siya sa pamilya at nagpa siya na tulungan sila. Pagkatapos silang tulungan, pumunta siya sa Adventurers Guild at nakipagpalitan ng ilang halamang gamot sa isang lalaking may anyong lobo. Narinig ng receptionist na si Ariana ang kanilang usapan. Napansin ng lalaking lobo ang kanyang mga tainga ng kuneho na nakasilip sa likod ng pader at tinanong kung may problema. Nahihiyang lumabas si Ariana at ipinaliwanag na may dumating na tambak ng bagong mga komisyon mula sa mga kliyenteng partikular na humihiling kay Takero, palatandaan na kilala na siya sa buong guild. Bagaman nagdududa kung kakayanin niya lahat ng kahilingan, kinuha ni Takero ang kalahati at nangakong tatapusin ang mga iyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibenta ang kanyang mga nakolektang materyales, nagtungo siya sa paliguan upang magpahinga kasama si Black, habang pinag-iisipan ang mga nangyari sa Belka City. Lumipas na ang kalahating buwan at maayos ang lahat. Naalala niya ang unang beses niyang naligo sa pampublikong paliguan, kung gaano kadumi ang tubig noon, hanggang sa linisin niya ito gamit ang kanyang cleansing magic. Dahil dito, araw-araw na siyang nagpupunta roon upang mapawi ang pagod. Nilapitan siya ng isang beastman na nagngangalang Clay, na nagsabing narinig niya ang mga chismis na kayang magpagaling ni Takero ng malalakas na sugat. Nang magtanong si Takero ng detalye, ipinaliwanag ni Clay na sinasabi ng mga tao na pinagaling ni Takero ang isang lalaking malubha ang sakit mula sa mga barong-barong. Totoo ang sabi, ginamit ni Takero ang kanyang healing magic upang pagalingin ang ama ni Belria at ibalik ang kalusugan ng pamilya. Inamin ni Takero kay Clay na marunong siya ng healing magic, ngunit hindi niya ito itinuturing na kakaiba. Tinanong ni Clay kung tumanggap siya ng bayad mula sa ama ni Belria, at nang malaman niyang libre niyang ginawa ito. Natawa si Clay sa di makapaniwalang mayroon pang ganoong kabaitan sa mundong iyon. Pinayuhan niya si Takero na pataasin ang kanyang adventurer rank upang makasali sa mas mahihirap na misyon at kumita ng mas malaki. Ngunit sabi ni Takero, kontento na siya sa kasalukuyang antas at wala siyang pagnanasang yumaman. Napabuntong hininga si Clay, binabalaan siyang ang sobrang kabaitan ay maaaring magdala ng kapahamakan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Takero sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa guild. Ipinagpapalit ang mga nakolektang materyales. Halos magmakaawa na sa kanya ang lalaking lobo na mag-rank up dahil sa galing niya. Ngunit tumanggi si Takero, sinasabing nais lamang niya ng payapang buhay. Biglang sinalakay ng mga goblin ang lungsod. Lahat ng D-rank adventurers ay ipinadala upang depensahan ito, habang si Takero ay nagtangkang umiwas dahil F-rank lamang siya. Pero bago siya makatakas, hinayla siya ng Guildmaster Roder, na alam ang tunay niyang lakas. Plano ni Roder na harangin ang mga goblin bago sila makatawid sa ilog. At pinasigla niya ang mga mandirigma sa pamamagitan ng Inspiredong talumpati. Nagmarcha ang mga adventurers patungo sa labanan at nagtayo ng kampo sa tuktok ng bundok upang mabantayan ang paligid. Marami na ang nasa unahan, ngunit nanatili si Takero sa likuran. Kasama niya si Muzelli, na nanginginig sa takot sa kagubatan sa paligid.
Pinakalma siya ni Takero at ipinaalala na mahalaga ang kanyang tungkulin bilang manggagamot, na dapat niyang gamutin ang mga sugatan. Sinabi niyang walang masama sa pagkakaroon ng takot, ngunit kailangan itong harapin upang mabuhay. Naliwanagan si Muzelli at tumibay ang loob. Naroon din si Clay, kaya tinanong siya ni Takero kung bakit hindi siya nasa harapan ng labanan. Ipinahayag ni Clay na may malaking pilat siya sa likod, isang tanda ng kahihiyan para sa isang mandirigma, dahil ito'y sugat na natamo habang tumatakas. Hindi sumang-ayon si Takero, sinabing maaaring may ibang dahilan, at nalaman niyang nakuha ni Clay ang pilat na iyon habang pinoprotektahan ng iba. Para kay Takero, mas mahalaga ang katotohanang nakaligtas si Clay. Napangiti si Clay ng mapait, sana raw ay ganoon din mag-isip ang iba. Biglang tumunog ang alarm mula sa harapan, nakalusot ang mga goblin at papalapit na sa kanilang posisyon. Agad na tumakbo si Clay upang makipaglaban. Habang umaalis siya, napansin ni Takero si Muzelli na nagpapagaling ng sugatang mandirigma, kalma at matatag. Naantig si Takero sa kanyang tapang. Ginamit niya ang magic shield at barrier upang protektahan ang grupo, at iniwan silang ligtas bago sumugod sa labanan. Pinalakas niya ang kanyang mga braso at binti, tinaga ang mga goblin sa daan, at tinulungan ng ibang grupo na mahigpitan ang depensa. Tinawag niya si Black, na sa isang hampas ay winasak ang mga kalaban. Ipinahayag ng mga adventurer na sinalakay sila ng isang goblin sergeant, isang mas malakas na uri, na nagpabagsak sa kanilang depensa. Sinabi nilang pinigilan ni Clay ang paglusob ng mga goblin sa kaharian, ngunit nawala siya sa labanan. Nag-aalala si Takero at dali-daling hinanap siya. Tulad ng inaasahan, napalibutan na si Clay ng mga goblin. Agad na sumaklolo si Takero, pinaslang ang ilan upang bigyan siya ng sandaling makahinga. Sinaway siya ni Clay, sinasabing hindi siya dapat naroon. Ngunit iginiit ni Takero na masyado ng sugatan si Clay at kailangan niyang umatras. Tumanggi si Clay, sapagkat hindi niya maiiwan ang mga kasama, kung aalis siya, maaabot ng mga halimaw ang lungsod. Ayaw pa ring umatras ni Clay, at habang pinagmamasdan siya ni Takero, naisip niyang gamutin ito ng buo, ngunit ang sugat ay nasa likod. Ang parehong pilat na tinatawag ni Clay na tanda ng kahihiyan. Tinanong niya kung may kahulugan pa iyon sa kanya. Umiling si Clay, sinasabing ito'y tanda lamang ng kanyang kabiguan. Inutusan ni Takero si Black na pigilan ang mga halimaw, saka binuhusan si Clay ng tubig na may elementong mahika, na agad nagpanumbalik ng lakas nito. Namangha si Clay sa biglang sigla at tinanong si Takero kung ano ang ginawa niya. Tumugon lang si Takero na pinagaling kita, ngunit dama ni Clay na higit pa roon ang nangyari. Muling sumabak si Clay sa laban, at sa tulong ng bagong lakas, pinuksang mag-isa ang mga goblin hanggang sa sila'y magtagumpay. Lumapit ang isa pang adventurer kay Takero, nagtataka sa nangyari, ngunit sinabi lang ni Takero na maliit na gamutan lang iyon. Hindi kumbinsido ang lalaki at nagtanong kung sino ba talaga siya. Ngumiti lang si Takero at sinabing isa lamang siyang F-rank adventurer na gustong tumulong. Dahil sa utang na loob, tinanggap ng lalaki ang kanyang paliwanag at nangakong bibigyan siya ng gantimpala. Pagbalik ni Takero sa kanyang tinutuluyan, inakala niyang babalik na sa normal ang lahat. Ngunit dumating si Clay, ganap ng gumaling, upang siya'y kausapin. Alam ni Clay na hindi ordinaryo ang ginawa ni Takero at tinanong kung anong uri ng mahika iyon. Ipinaliwanag ni Takero na ginamit niya ang tubig mula sa ina ni Black, isang sinaunang dragon. Naniniwala si Clay at nagtanong kung bakit niya ginamit iyon sa kanya. Sabi ni Takero, wala lang iyon dahil marami pa siya. Nagpasalamat si Clay ng taos-puso. Saka nagtanong kung sino talaga si Takero at saan siya galing. Natigilan si Takero, naalala ang babala na huwag kailanman sabihin ang pinagmulan niya. Ngunit ayaw niyang magmukhang kaina-hinala. Kaya nang paalis na si Clay, pinigilan niya ito at sinabing magtitiwala siya sa kanya, ipinagtapat niyang siya'y mula sa ibang mundo, parang muling isinilang matapos mamatay. Natawa si Clay, inakalang biro, ngunit inamin na ang kapangyarihan ni Takero ay nagbigay sa kanya ng anyong dragonot. Isang lahing inapo ng sinaunang mga dragon. Sinabi ni Clay na halos hindi niya makontrol ang sobrang lakas, ngunit nagpapasalamat siyang naranasan niya iyon. Tinukoy ni Takero kung bumalik na siya sa dati, at nang kumpirmahin ni Clay, pinayuhan niya itong sanayin ang bagong lakas upang makabisado ito. Napangiti si Clay at sinabing kakaiba talaga si Takero, palaging kalmado at walang yabang.
Pagkatapos ng kanilang usapan, umalis si Clay. Naglakad si Takero sa masiglang lungsod, at nang mapadaan siya sa isang tindahan ng sandata. Napahinto siya at tumingin. Tinawag siya ng tindero, at nang lingunin niya ito, ngumiti siya ng may pananabik, maganda ang takbo ng kanyang pakikipagsapalaran, at mataas ang kanyang loob. Kinabukasan, bumisita si Takaro sa isang tindahan ng kagamitan upang bumili ng mga supply, kung saan sinalubong siya ng masigla ng isang masayahing babaeng halimaw. Nang tanungin niya kung nagbebenta ang tindahan ng mga kasangkapan sa pangungulekta ng materyales tulad ng kanyang gunting, umamin ang babae na wala sila noon, ngunit agad niyang nakilala si Takaro bilang ang sikat na tagapangalap sa bayan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ryle, at inalok siyang tulungan, binanggit na ang kanyang amo ay si Grodaz, ang tanyag na panday, bagaman malamang ay may hihingin itong pabor kapalit. Pumayag si Takaro, at dinala siya ni Ryle sa loob, kung saan namangha siya sa galing ng mga panday. Ibinahagi ni Ryle na siya'y humahanga sa kanilang sining at nangangarap na balang araw ay makapanday ng isang espada na karapat-dapat sa isang tunay na bayani. Pagpasok nila sa opisina ni Grodaz, agad na tinanong ng matandang panday kung sino ang kasama ni Ryle. Ipinakilala niya si Takaro ng buong pagmamalaki, ngunit tila hindi ito na-impress. Sa tuwa, iminungkahi ni Ryle na ipapunta nila si Takaro upang magmina ng Elder Ore para makagawa ng sandata para sa nalalapit na paligsahan. Galit na sumagot si Grodaz na walang tagapangalap ang mangangahas pumasok sa ganoong mapanganib na lugar, ngunit iginiit ni Ryle na dapat man lang niyang tanungin si Takaro mismo. Tahimik lamang na nanood si Takaro habang nagtatalo ang dalawa, hanggang sa mabwisit si Ryle at hinayla ang balbas ng matanda, sabay tanong kung paano ito makakagawa ng dekalidad na espada gamit ang mahihinang materyales. Pasiga na sinagot ni Grodaz na ang Ildramain sa Ries ay pan ng mga halimaw, at may mga sabi-sabing may mga demonyo pa raw doon. Biglang naalala ni Ryle na tumigil na nga ang pagmimina roon dahil sa panganib at napagtanto niyang nakalimutan niyang sabihin ito kay Takaro. Matalim siyang pinagalitan ni Grodaz, sinabing hindi siya karapat-dapat tawaging panday kung hindi niya pinahahalagahan ang buhay ng tao, at tumangging ipadala si Takaro sa ganoong delikadong misyon. Nang marinig iyon, kalmadong nagtanong si Takaro kung gagawa ba si Grodaz ng espesyal na gunting para sa kanya kung makapagdala siya ng ore mula sa minahan. Akala ni Grodaz ay nagbibingi-bingihan siya, ngunit may kumpiyansang ipinakita ni Takaro ang pandakip ng halimaw na ni mga B-rank adventurer ay hindi kayang talunin. Pagkatapos noon, tumulak siya patungong Ryu Mines sakay ng karwahe. Sa daan, narinig niya ang mga mamamayan na nag-uusap tungkol sa mga lason na halaman na biglang lumitaw at mga kakaibang tsismis tungkol sa kagubatan. Saglit niyang inisip kung siya ang dahilan, ngunit agad niya itong binaliwala bago bumaba sa isang rancho ng kabayo. Doon, nakarinig siya ng malakas na pagtatalo, isang elf na galit dahil inalok daw siya ng ibong mabalahibo sa halip na puting kabayong lumilipad na hinahanap niya. Ipinaliwanag ng tindero na lahat ng hayop sa kanyang rancho na ginagamit sa paglalakbay ay tinatawag na kabayo. Napahiya ang elf at agad na humingi ng paumanhin, at pinayuhan siya ng tindero na magtungo sa Vasro, ang bansa ng mga duwende, para hanapin ang hinahanap niya. Napagtanto ni Takaro na pareho sila ng destinasyon ngunit nagpas siyang mangolekta muna ng mga materyales sa kagubatan. Habang nangunguha siya ng mga bulaklak, nakarinig siya ng pamilyar na kalabog, yun pala'y tiyan ng elf na kumakalam. Inalok niya ito ng tubig at pagkain, at nagpasalamat ito dahil nailigtas daw siyang muli. Napansin niyang tila ilang araw na itong hindi naliligo, kaya't ginamitan niya ng cleaning spell bago masira ang imahe niya ng mga maririkit na elf. Namangha ito at masayang ipinakilala ang sarili bilang Velvor Brolight. Nang hirap bigkasin ni Takaro ang pangalan, sinabi nitong, Vel, na lang ang itawag. Pagkatapos magpasalamat, aalis na sana si Takaro ngunit pinigilan siya ni Vel, iginiit na kailangang gumanti ng utang na loob ang mga elf. Nang sabihin niyang tumulong lang siya dahil sa kabutihan, pilit pa rin itong gustong tumulong sa trabaho niya, na lihim niyang ikinatuwa. Maya-maya, ipinagyabang ni Vel ang isang antidote stone na nakuha niya, ngunit sinabi ni Takaro na isa lang itong ordinaryong bato. Sinubukan muli ni Vel, ngunit sa pagkakataong iyon, dumi ng hayop naman ang dala. Habang pinapanood niya itong naglalaro kasama si B matapos madiskubre ang isang lasong kabute, napagtanto ni Takaro na pareho lang silang dalawang mangmang sa kabaliwan. Pagdating ng oras upang magkampo,
Ikinagulat ni Takaro nang sabihin ni Vel na gamitin na lang nila ang panggatong imbes na magic stones, upang malaman ng ibang adventurer na ligtas ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Vel dala ang isang buong troso. Nang magreklamo si Takaro, sinabihan siya nitong mag-relax, sabay inihagis ang troso sa hangin at ginamit ang kanyang dalawang daga upang hiwain ito sa daan-daang pantay na piraso, na bumagsak sa isang maayos na bunten. Habang nagtataka si Takaro kung lahat ba ng elf ay ganito ka-wild, inapraise niya ang mga sandata ni Vel at namangha, iyon ang unang A-rank weapons na nakita niya. Sa hapunan, halos matuno sa sarap si Vel at B matapos matikman ang nilutong stew ni Takaro. Nang tanungin ni Vel kung patungo siya sa Vasro, sinabi niyang oo, dahil magmimina siya ng Elder Ore. Nang siya naman ang magtanong, ipinaliwanag ni Vel na hinahanap niya ang puting banal na kabayo para sa kanyang kapatid. Dahil sa pagka-guilty na siya lang ang laging tinutulungan, inalok siya ni Takaro na gawing bodyguard. Tuwa-tuwang pumayag si Vel, ipinahayag na siya ang magiging espadang tagapagtanggol ng kanyang Panginoon. Ngunit dinugtungan ni Takaro na gusto rin niyang turuan siya ni Vel ng common sense. Nabigla si Vel na iyon lang pala ang hinihingi niya, at naniwalang itinadhana ang muli nilang pagkikita. Namula si Takaro nang ngumiti ito at tinanggap ang alok, ngunit ng gabing iyon, halos hindi siya makatulog sa malakas na paghilik ng elf. Kinabukasan, narating nila ang tulay papunta sa malaking lungsod. Una nilang pinuntahan ang isang kainan, kung saan tinikman nila ang espesyalidad ng mga duwende, joke meat rolls. Pagkakain, bulalas ni Vel na ganoon daw ang lasa ayon sa pagkakakwento ng kanyang kaibigan. Nang tanungin ni Takaro kung elf din ba ang kaibigan niya, ipinaliwanag ni Vel na isa itong lizardman na ginawaran ng titulong Dragon King. Idinagdag pa niyang baka nakilala na rin ito ni Takaro, dahil huli niyang balita ay nagtungo ito sa Bellamy. Biglang sumingit si Clay, sinabing higit pa sa nakita niya si Takaro. Magalang na binati siya ni Vel, ngunit tinitigan ni Clay ng masama si Takaro, sinabing umalis ito nang hindi nagpapalem. Iginiit ni Takaro na nag-iwan naman siya ng ulat sa guild, ngunit reklamo ni Clay, pangit daw iyon. Habang kumakain pa rin si Vel, nabigla si Clay nang marinig na babalak ni Takaro magmina ng Elder Ore sa Ryuhi Mine. Binalaan siya nitong sobrang delikado iyon para sa antas niya, ngunit sagot ni Takaro, mukhang kailangan talaga ng tulong ng mga panday. Tinanong ni Clay kung may magandang bayad man lang, ngunit nang sabihin ni Takaro na ang gantimpala niya ay espesyal na gunting at mga kaserola, napailing si Clay kung siya ba'y sobrang bait o kakaiba lang talaga. Habang paalis na si Takaro, iginiit ni Nabi at Vel na manatili pa para sa panghimagas. Biglang inalok ni Clay na samahan siya sa Vasro, dahil kailangan daw niyang ipaayos ang kanyang sibat. Narinig iyon ni Vel at tinanong kung plano rin ba nitong maging bodyguard ni Takaro, at sagot ni Clay, hindi ako tatutol. Kaya't ngayon, may kasama na si Takaro na isang matandang matalino ngunit sarkastikong samurai, at isang magandang ngunit clumsy na elf. Pagdating sa labas ng Vasro, napansin ni Takaro ang mahabang pila sa checkpoint, ngunit nakapasok sila agad matapos sabihin ni Clay sa gwardya na bibisitahin niya ang isang lumang kaibigan. Habang tinutulungan silang makapasok, ikinwento ng gwardya ang kasaysayan ng Vasro, na dati minahan ng bakal at ngayoy isang kamanghamanghang lungsod sa ilalim ng lupa. Namangha ang grupo sa tanawin, at sinabi ng gwardya kay Sir Clay na nais siyang makausap ng hari. Nang tanungin ni Takaro kung totoo bang kilala niya ang hari, medyo naiilang na umamin si Clay na oo. Masiglang dinagdag ng gwardya na minsan daw niyang iniligtas ang bansa mula sa pagkawasak ng talunin niya ang Roaring Thunder King, Zengum. Agad siyang itinuwid ni Clay, sinabing nangyari iyon noong mahina pa ang mga duwende at napipilitang magbigay ng tributo sa isang demonyo. Ngunit nang makita raw siya ng demonyo, ito'y tumakbo at nawala. Ipinakita ng gwardya ang isang higanteng rebulto na parang Godzilla na may pangalan ni Clay, bilang parangal sa kanyang kabayanihan, na labis niyang ikinahiya. Pagdating sa kastilyo ng hari ng mga duwende, agad na nagreklamo si Clay tungkol sa rebulto, at nagtalo pa silang parang mga bata. Magalang na nagpakilala si Takaro, ngunit sinabi ng hari na huwag nang magpakaseryoso at diretsuhin na ang pakay. Ipinakita ni Takaro ang liham mula kay Grodaz, na humihiling ng pahintulot upang makapasok sa minahan. Tinanong siya ng hari kung alam ba niya ang tungkol sa lindol noong nakaraang buwan, pagkatapos nito'y nilusob daw ng mga demonyo ang minahan.
Kumpirmado naman ni Takaro na alam niya iyon, at tiniyak ni Clay sa hari na siya at ang bihasang elf ay magiging tagapagtanggol ni Takaro. Dahil dito, pinayagan sila ng hari na pumasok sa minahan, ngunit binigyan din sila ng misyong tuklasin ang katotohanan sa likod ng pagsalakay ng mga demonyo, na labis namang ikinainis ni Takaro, dahil gusto lang naman niyang mangalap ng ore. Pagkatapos noon, ipinakilala sa kanila si Ziva, na magiging gabay nila sa lagusan papasok sa minahan. Sa loob, namangha si Vel nang lumikha si Takaro ng bilog na liwanag, pagkatapos ay gumamit ng mahika upang kopyahin ang orihinal na mapa, na gumagana na parang live GPS. Habang papalalim sila sa minahan, puro mababang uri ng materyales lang ang natatagpuan niya. Biglang naramdaman ni B ang paparating, at naghanda ang lahat sa labanan. Gamit ang kanyang search skill, na-detect ni Takaro ang dalawang halimaw na mabilis na lumalapit. Tinuhag ni Clay ang una gamit ang sibat, habang pinaparalisa ni Takaro ang ikalawa, na agad namang pinaira piraso ni Vel gamit ang kanyang mga daga. Basang-basa ng dugo ng halimaw, tuwang-tuwang tumatalon si Vel, sabay tanong kung anong klaseng mahika ang ginamit ni Takaro. Habang papalalim pa, lumalakas ang presyon ng mahika sa paligid. Pagdating sa isang saradong dulo, naramdaman ni Takaro ang presensya ng Illrite, isang purong uri ng Eldra ore. Pinatris niya ang lahat at sinabing siya na ang bahala. Pinalakas niya ang mga pader ng lagusan, pagkatapos ay pinasabog ang gitna gamit ang sunod-sunod na fireball. Kumalat sa lupa ang mga kristal ng Illrite, at halos hindi makapaniwala si Ziva sa nadiskubring napakabihirang uring mineral. Ngunit naputol ang kanilang kasiyahan nang umungol si B at umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag. Nataranta si Ziva, sabay sigaw na demonyo iyon. Tahimik na sinabi ni Takaro kina Clay at Vel na siya na ang bahala. Binalaan siya ni Clay na huwag maliitin ang kalaban, ngunit kampanteng humakbang si Takaro, sabay sabing, narito na ang aking biktima. Sumigaw si Clay na demonyo iyon, ngunit si Takaro at si B ay napalunok sa pananabik, matagal na raw silang hindi nakakatikim ng sariwang binti ng alimango. Si Takaro ay naghahanda para pabagsakin ng isang dambuhalang higanteng alimango. Inutusan niya si B na magbigay ng cover fire pero binalaan niya itong huwag gumamit ng apoy o kidlat na mahika dahil gusto niyang mapanatili ang malinamnam na laman ng alimango. Sumunod si B at nagpakawala ng isang makapangyarihang sigaw na alon ng tunog, na nagpayanig sa nilalang. Sinamantala ni Takaro ang pagkakataon, sumugod, at hinampas ang alimango sa ulo gamit ang kanyang baston. Pero hindi tulad ng mga mahihinang alimango na natalo niya noon. Mas matibay ito. Bumawi ang halimaw at sinampal siya sa mukha. Kahit ganun, ayaw sumuko ni Takaro. Tinangkang durugin siya ng alimango sa pamamagitan ng pag-apak, ngunit gumulong si Takaro palayo sa tamang oras. Ipinag-freeze naman ni B ang isa sa mga paa nito, kaya nakakuha ng bagong ideya si Takaro. Bumuo siya ng maraming yelong karayom at pinakawalan ang mga iyon sa alimango, na nagyelo ng buo ang halimaw. Namangha si Brolight sa bilis ng pagkatalo ng alimango. Pero galit na galit si Clay. Tinanong niya kung bakit mag-isang hinarap ni Takaro ang ganoong delikadong halimaw. Inaamin ni Takaro na nadala siya at ayaw niyang gumamit sila ng maruruming sandata na maaaring makasira sa laman ng alimango. Nagulat si Clay na talagang balak kainin ni Takaro ang alimango. Kahit ganun, pinaalalahanan niya si Takaro na bilang tagapagbantay niya, tungkulin niyang protektahan ito, at dapat mas umasa si Takaro sa kanyang mga kasamahan. Naiintindihan ni Takaro ang punto at humingi ng paumanhin. Nangakong mas madalas siyang aasa sa kanila. Tinanggap iyon ni Clay at iminungkahing simulan na nilang kaladkarin ang alimango dahil balak naman ni Takaro na kainin ito. Dinala ni Takaro at ng grupo ang katawan ng alimango at ipinagpatuloy ang pagmina. Nakuha na nila ang lahat ng hiyas sa lugar, pero naniniwala si Takaro na may mas malaking ugat pa ng mineral sa mas malalim na bahagi. Malugod siyang pinasalamatan ng gabay, hindi lamang natalo ni Takaro ang demonyong gumagambala sa minahan. Nakatuklas pa siya ng bagong ugat ng ore. Pagbalik nila sa kastilyo, iniulat ni Zambo ang mga nagawa ni Takaro sa hari. Namangha ang hari at hiniling na makita ang halimaw na alimango. Nang ilabas iyon ni Takaro mula sa kanyang item box, nabigla ang hari sa laki nito. Bilang gantimpala, simple lang ang hiling ni Takaro, ang mapanatili ang katawan ng alimango. Nabigla ang hari sa kakaibang kahilingan pero pumayag. Paglabas,
Hindi mapigilan ni Takaro at B ang pagtulo ng laway sa inaabangang handaan. Ang balat naman ng alimango ay perpekto para sa custom-made na gunting na ipinagawa ni Takaro. Kinabukasan, niregaluhan pa ng hari si Brolight ng isang puting Pegasus matapos marinig na gusto niya ito, kahit halos wala siyang naitulong sa misyon. Ipinagawa rin muli ang sibat ni Clay, at tuwang-tuwa siya sa resulta. Sinabing kailangan na umuwi ni Brolight dahil galing sa kanyang kapatid ang Pegasus. Lubos siyang nagpasalamat kay Takaro at nangakong babayaran niya ito balang araw. Bumalik sina Takaro at Clay sa guild, kung saan sinalubong sila ni Ariana. Nagulat siya nang makita si Clay kasama niya at nagtanong kung nagbuo ba sila ng grupo. Bago pa makasagot si Takaro, sinabi ni Clay na oo. Tuwa-tuwang tumakbo si Ariana para ipaalam iyon sa guildmaster. Tinanong siya ni Takaro kung bakit niya sinabi iyon, at paliwanag ni Clay na dahil halatang hindi ordinaryong tao si Takaro, at madalas mapunta sa gulo, mas mabuti nang manatili siya sa tabi nito. Napilitang umamin si Takaro na baka nga magandang kasamahan si Clay. Opisyal silang bumuo ng grupong Black Azure Dragon Party. Binisita ni Takaro ang pandayan para ihatid ang mga materyales na nakuha niya. Nang makita ni Naribol at Gases ang mga purong batong Illrite, napatigil sila sa pagkabigla. Napaluha pa sila dahil hawak na nila ngayon ang napakahalagang ore. Ipinaliwanag nilang hindi nila kayang bayaran iyon, pero sinabi ni Takaro na huwag mag-alala. Ang tanging hiling niya ay isang custom na pares ng gunting na para lamang sa kanya. Pero bago iyon, nais niyang gamitin nila ang Illrite para gumawa ng pinakamagandang espada para sa nalalapit na craftang contest. Makalipas ang kalahating buwan, habang nagpapahinga si Takaro na may hawak na serbesa, dumating si Wade. May mahalagang taong naghahanap sa kanya at nag-iwan ng sulat. Nakilala agad ni Clay ang crest, mula ito sa House of Lucilve, ang Panginoon ng teritoryo. Kinakabahan si Takaro sa pakikiharap sa mga maharlika, pero tiniyak ni Wade na mabait ang Panginoon. Inaanyayahan ng pormal ang dalawa sa manor upang tumanggap ng parangal. Pinaghihinalaan ni Takaro na may ibang dahilan, pero sabi ni Wade, narinig lang ng Panginoon ang tungkol sa bagong grupo nila. Gayunpaman, nag-aalala si Takaro na baka si B ang pakay ng Panginoon, na tangkain siyang kunin. Tiniyak ni Wade na walang maharlika ang may ganoong kapangyarihan. Kahit nag-aalinlangan, pumayag si Takaro. Sumakay sila sa karwahe ng maharlika at pinagtinginan sila ng mga tao, na ayon kay Clay ay normal lang. Pangarap ng maraming adventurer ang makilala ng isang Panginoon. Pagdating sa manor, sinalubong sila ni Raymond, ang punong butler. Sa loob, nakahilera ang mga maid at pormal na bumati sa kanila. Ngunit may isang bastos na lalaking dumaan at hindi man lang sila pinansin. Hindi na lang iyon pinansin ni Takaro. Maya-maya, may isang batang babae na mabilis na bumaba mula sa hagdan, si Tia Riz, ang anak ng Panginoon, at mariing hinihingi kay Takaro na ibigay sa kanya si B. Mariing tumanggi si Takaro. Iginiit ng bata na ang mga dragon ay mararangal na nilalang at siya lamang ang karapat-dapat magkaroon nito. Pero halatang inuulit lang niya ang mga salitang itinuro sa kanya. Sinuri ni Takaro ang kanyang stats at nakumpirmang anak nga siya ng Panginoon. Lumuhad siya at tinanong kung bakit niya iniisip na nararapat siyang magkaroon kay B. Nagilty si Tia Riz at inaming sinabi sa kanya ni Bernard na ang mga adventurer ay mabababang uri at dapat sumunod sa mga maharlika. Napagtanto ni Takaro na niloko lang siya. Maingat niyang ipinaliwanag na si B ay parang pamilya sa kanya. Naintindihan iyon ni Tia Riz at inihalin tulad sa pag-abandona sa sarili niyang pamilya, isang bagay na hindi niya kayang gawin. Inilahad din niya ang tunay na dahilan kung bakit niya gustong magkaroon ng dragon, gusto niyang mapasaya ang kanyang ina, dahil bedridden ito ng ilang buwan. Dumating noon si Belminant, ang Panginoon. Taliwas sa inaasahan ni Takaro, hindi siya isang masamang tao. Humingi siya ng paumanhin sa inasal ng anak at inanyayahan sila para sa tsaa. Habang nagtsatsaa, ipinaliwanag ni Belminant na bedridden na ang asawa niyang si Malletia ng kalahating taon. Narinig niya ang balita na minsang pinagaling ni Takaro ang isang mahina at sakiting lalaki sa loob ng magdamag at umaasa siyang matulungan din ito ang kanyang asawa. Nag-aalangan si Takaro, masyadong malakas ang kanyang healing magic at maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagbabago, gaya ng nangyari kay Clay. Nagpatuloy si Belminant sa pagpapaliwanag, gusto ni Tia Riz si B dahil nais niyang dalhin ang isang cute na nilalang upang pasiglahin ang kanyang ina bago siya bumalik sa paaralan.
Naantig si Clay at maging si B sa taos-pusong paliwanag. Tinamaan din si Takaro at pumayag na susubukan niya, kahit nangangamba siyang magdulot ito ng problema sa hinaharap. Dinala ni Belmonte si Takaro sa silid ng kanyang asawa. Sinuri ni Takaro ang estado nito, at nabigla. Mayroon si Malletia ng matinding catarata, anemia, pagkalason sa bato at atay, at marami pang ibang kondisyon na nagbabanta sa buhay. Isa itong himala na buhay pa siya. Kaya niyang pagalingin ang karamihan sa mga ito, ngunit may isang problema, ivor poisoning, isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Wala siyang ideya kung kaya ba iyon ng kanyang mahika. Gayunpaman, hindi niya malalaman kung hindi susubukan. Tinanong niya kung handa ba si Belmonte at Malletia na ipagkatiwala sa kanya ang buhay nito. Pareho silang pumayag. Tinanong siya ni Clay kung balak niyang gamitin ang parehong uri ng healing technique na ginamit niya dati sa kanya. Ipinaliwanag ni Takaro na sobra ang stress na dulot nito sa katawan ng pasyente, at sa kalagayan ngayon ni Malletia, tiyak na hindi niya ito kakayanin. Kaya't may naiibang plano si Takaro. Una, kailangan niyang maliwanagan ang silid. Dahil nakasara ang mga bintana upang protektahan ang sensitibong mata ni Malletia. Nagsimula siya sa dahan-daang pagbigay ng healing magic sa mukha nito. Maingat siya, kapag sumobra ang lakas, maaari pa siyang masaktan. Pagkatapos, hiniling niya kay Malletia na dahan-daang imulat ang kanyang mga mata. At sa kanyang lubos na pagtataka, nakakakita na siyang muli. Gumamit si Takaro ng clean magic upang alisin ang alikabok, buksan ang mga bintana, at hayaang pumasok ang sinag ng araw. Tuwang-tuwa si Malletia, ngayon ay kaya na niyang tanggapin ang liwanag ng hindi nasasaktan, salamat kay Takaro. Kailangan ngayon ni Takaro ng pribadong pag-uusap kay Belmonte. Nang sila ay nag-iisa, ipinaliwanag niya na si Malletia ay may ivor poisoning, dulot ng pag-ingest ng lason mula sa ivor. Nagulat si Belmonte, hindi kailanman iinom ng lason ang kanyang asawa. Ibig sabihin, may taong nagpapalason sa kanya. Nagtanong si Belmonte tungkol sa antidote, ngunit sinabi ni Takaro na hindi niya ito kayang pagalingin, wala siyang alam tungkol sa kung paano gumagana ang lasong iyon. Ipinaliwanag ni Belmonte na ang ivor toxin ay isang sinaunang ipinagbabawal na lason. Na nawala na sa kasaysayan kasama ng lunas nito. Gayunpaman, maaaring may mga bakas. Naglabas si Belmonte ng mga sinaunang tala na isinulat ng mga nagdaang Panginoon, ngunit may problema. Nakasulat ang mga ito sa wikang hindi na nababasa ng kahit sino sa loob ng mga dekada. Sa kabutihang palad, nababasa ito ni Takaro dahil sa kanyang translation skill. Ngunit mano-manong paghahanap sa lahat ng libro ay magtatagal ng sobra. Hanggang sa naisip niya, baguhin ang search skill niya upang mahanap ang librong may impormasyon tungkol sa ivor poison. Umepekto ito. Isang libro ang nagliwanag. Nalaman nila na iyon ay tala-erawan ng isang batang nagngangalang Paul Ola, na nagsulat tungkol sa pagtuklas ng isang parang ng ivor flowers malapit sa isang lawa, katabi ng batong hugis kabayo. Nakilala ni Clay ang lokasyon, malapit ito sa isang baryong tinatawag na Asht. Itinuro ni Belmonte na iyon ay nasa Venon region, sa labas ng kanilang teritoryo. Isang 5 araw na paglalakbay. Nagdesisyon si Takaro na umalis agad. Habang inihahanda ang mga kabayo, pinagmamasdan sila ni Bernard ng may paghamak. Samantala, naglalagay si Takaro ng mga magic crystal sa kahabaan ng pader ng kastilyo. Tinanong siya ni Belmonte kung bakit, ipinaliwanag ni Takaro na naglalagay siya ng panangga sakaling may magtangkang saktan si Alicia habang wala siya. Bigla namang tumakbo si Tia Riz upang humingi ng paumanhin dahil sa pagkamagaspang niya kanina. Labis siyang nahihiya sa pagtrato niya sa taong sumusubok iligtas ang kanyang ina. Sabi ni Takaro, ang pagkilala sa sariling pagkakamali ay isang mahalagang kakayahan. Hinimok niya siyang mag-isip muna bago kumilos at binigyan ng huling paalala. May taong maaaring magsabi sa kanya na kaaway si Takaro. Kapag nangyari iyon, huwag agad sasagot, kailangan muna niyang kausapin ang kanyang ama. Nangako si Tia Riz. Umalis sina Takaro at Clay, pinapabilis ang kanilang mga kabayo gamit ang mahika. Pagkaraan ng ilang araw, narating nila ang Asht, o ang mga labi nito. Dating masaganang nayon ng mga magsasaka, ngayoy isa ng tuyong lupain. Walang ulan, nalalantang lupa, at ikinatatakot ni Takaro na baka natuyo na ang lawa. Pero nandoon pa ang lawa, marumi nga lang. Bago pa sila makapagsiyasat,
Pinaligiran sila ng mga may sakit na naninirahan, handang magtanggol. Matapos mapatunayang adventurer sila, humupa ang tensyon. Habang inaalagaan ni Takaro ang batang gumuho sa harap niya, napagtanto niyang mapanganib na ang malnutrisyon ng mga bata. Ipinaliwanag ng mga taga-nayon. 10 buwan na ang nakalipas, isinumpa ang lawa at balon. Walang malinis na tubig katumbas walang pananim. Dumating ang negosyanteng si Ingach. Nag-alok ng 60 barrels ng tubig kada buwan. Kapalit ng isang ivor flower, halamang tumutubo malapit sa lawa. Dahil sa pagkaapurahan, pumayag ang mga taga-nayon. Pero kulang ang tubig para sa pag-inom at pagsasaka, kaya unti-unti silang nagutom. Pinagtagpi-tagpi ni Takaro ang lahat. Si Ingach ang may pakana ng kontaminasyon. Sinasadya niyang lasunin ang lawa para mapilit ang mga taga-nayon na ibigay sa kanya ang ivor flowers, ang parehong lason na ginamit kay Nalisha. Nagngingit-ngit si Takaro. Bago harapin ang negosyante, inasikaso muna niya ang mga tao. Pinapailang lang niya si B para bumuo ng ulap-ulan, nagbibigay ng malinis na tubig. Gumamit siya ng clean magic upang alisin ang dumi ng maraming buwan. Inayos niya ang mga sirang bahay. Naghanda siya ng malaking handaan para sa lahat. Dinala siya ng mga bata sa kanilang lihim na taguan, isang lumang imbakan na puno ng lita fruit. Masyadong maalat ang prutas para kainin ng hilaw. Ngunit agad naisip ni Takaro. Pwede itong gawing toyo. Sa mansion, tumunog ang alarma, ang pananggang iniwan ni Takaro sakaling may lumapit kay Nalisha na may masamang hangarin. Tumakbo si Tia Riz papunta sa silid ng kanyang ina. At nadatnan si Bernard sa pintuan. Hinarap niya ito. Itinanggi ni Bernard ang lahat, sinasabing manloloko si Takaro. Pero ang barrier ay uma-activate lamang kapag may masamang intensyon. Dumating si Belmonte at hiniling na patunayan ni Bernard ang kanyang pagiging inosente. Kung wala siyang masamang balak, inumin niya ang espesyal na tubig na ibinigay niya kay Nalisha. Nagpanik si Bernard, alam niyang may ivor poison iyon. Ibinunyag ni Belmonte na pinalitan niya iyon ng normal na tubig, kaya napatunayang may sala si Bernard. Inaresto siya, at sa kanyang silid, nakakita sila ng misteryosong liham, ikinagulat palalo ni Belmonte. Gabing iyon, dumating si Ingach sa Ash para kunin ang susunod na ivor flower. Ngunit sinabi ng mga taga-nayon na alam na nila ang katotohanan, nilason niya ang lawa at niloko sila. Nakita niyang hindi na siya makakapanglinlang, kaya nagpasya siya. Kung hindi niya magagamit ang nayon, sisirain niya ito. Naghanda siyang sunugin ang buong lugar at kunin ang gusto niya sa dahas. Samantala, si Bernard, habang inilipat sa bilangguan, ay ngumiti. Dahil hindi pa tapos ang lahat. Sa lawa, pinag-aaralan ni Takaro ang ivory flowers at natuklasang ayon sa alamat, ang mga ito'y isinilang mula sa luha ng isang banal na nilalang. Nang tanungin niya ang pinuno ng nayon tungkol dito, ipinaliwanag nito ang buong kwento. Si Lord Hoof-Falkner ay isang banal na hayop na minsang nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa Lake Demon ilang siglo na ang nakalipas. Dahil sa kabayanihang iyon, patuloy na tumutubo ang ivory flowers sa lugar na ito. Nag-alinlangan si Takaro, iniisip kung tama bang kunin ang isang bagay na napakahalaga sa nayon. Ngunit sinabi ng pinuno na iniligtas na niya ang kanilang buong komunidad, kaya may pahintulot siyang kumuha ng kailangan niya. Nagpasalamat si Takaro at binunot ang isa. Handang magdiwang ng matagumpay na misyon, bigla namang dumating ang isang nagkakagulong taga-nayon na may masamang balita. Nagmadaling bumalik sina Takaro, ang pinuno, at ang iba pa, at nakita ang nayon na nilalamon ng apoy. Hindi pa niya alam ang salarin, ngunit ang unang prioridad ay iligtas ang mga tao. Gumawa si B ng ulan, habang sina Takaro at Clay ay nagligtas ng mga natitirang taga-nayon. Sa kabutihang palad, walang malubhang nasaktan. Pagkatapos ng gulo, lumabas ang katotohanan. Dumating si Ing Ako at humingi ng higit pang ivory flowers. Nang tumanggi ang mga tao, nagalit siya at nagwala. Nadiskubre rin nilang nawawala si Ganza. Ayon sa isang matandang nakakita, kinaladkad ni Ing Ako si Ganza, puwersang pinapahanap ang mga bulaklak. Galit na galit, ginamit ni Takaro ang search ability upang hanapin sila. Natagpuan niyang nasa isang kuta malapit sa lawa. Sumakay sina Takaro at Clay at mabilis na nagtungo roon. Sinubukan silang pigilan ng pinuno, ngunit nagpasiguro si Takaro. May kasama siyang isang A-rank adventurer, kaya ang pagsagip kay Ganza ay madali lang. Sa kuta,
Nagulat si B na ang mga tauhan ni Ing Ako ay nagdiriwang na tila walang kasalanang nagawa. Nagalit si Clay at muntik nang mag-transform, ngunit pinigilan siya ni Takaro, baka mapahamak si Ganza. Pagkalma ni Clay, tinanong niya kung paano sila makakapasok nang hindi nakikita. Nag-improvise si Takaro ng invisibility spell, at gumana ito ng perpekto. Sa loob, hinanap nila si Ganza ngunit wala siyang makita. Kaya iminungkahi ni Clay na sundan si Ing Ako. Natunton nila ang isang silid kung saan nagyayabangan ang mga bandido tungkol sa pagsunog ng nayon at tungkol sa pagtangging magsalita ni Ganza. Ibinunyag din nila ang plano ni Ing Ako, kapag namatay si Malletia sa lason, tataas ng husto ang presyo ng ivory flowers, kaya kikita sila ng malaki. Narinig ni Takaro at Clay ang lahat. Pagkatapos, naging invisible si Takaro at hinarap mismo si Ing Ako. Dahil sa gulo, hindi na malaya ni Ing Ako na nabunyag niya kung saan nakakulong si Ganza, nasa isa pang gusali. Agad nang tumungo doon sina Takaro at B. May bantay na hamarang, pero tinapos iyon ni B gamit ang isang headbutt, tinangay ang bantay palabas ng pader. Sa loob, natagpuan nila si Ganza na nakakulong, at binasag ni Takaro ang kandado. Ngunit habang papaalis na sila, isang napakalakas na kalabog ang umalingawngaw sa buong kuta, nagtakbuhan ang mga tulisan sa takot, sumisigaw ng pangalan ng nilalang, ang demonyo ng lawa. Nanatiling kalmado ngunit nag-aalala si Takaro, na pagtatantong maaaring kailanganin ni Clay ng tulong depende sa kakayahan ng nilalang. Pero kumakapit ng mahigpit si Ganza sa kanya, nanginginig sa takot. Napagpasyahan ni Takaro na isama siya sa kabila ng panganib. Pinoprotektahan siya gamit ang isang hadlang. Narating nila ang pangunahing bulwagan at nakita si Clay na nakikipaglaban sa demonyo ng lawa. Sinuri ni Takaro ang nilalang at natuklasang mayroon itong mga nagre-regenerang galame na kayang lumikha ng pamamanhid na lason na nakamamatay. Natuklasan din niyang ang demonyo ay tinawag ni Ing Ako, na nakahandusay at sugatan sa malapit. Naghihingi ng tulong si Ing Ako, ngunit hindi makita ni Takaro ang dahilan para iligtas siya. Gayunpaman, nilagyan niya ito ng magaan na hadlang upang manatiling buhay hanggang sa maharap niya ang hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Takaro mula sa kuta at bumulusok pababa sa lason na lawa. Sa huling segundo, inihagis niya paitaas si Ganza papunta kay B upang masiguro ang kaligtasan ng bata, ngunit si Takaro mismo ay nahulog sa makamandag na tubig. Habang unti-unting nawawala ang kanyang lakas, isang misteryosong nilalang ang nagligtas sa kanya, isang nagsasalitang kabayo na nagpakilalang si Huff-Fulner, ang sagradong hayop na nabanggit noon. Ikinwento niya ang kanyang nakaraan. Ginamit niya ang huling lakas upang linisin ang lupain noon, at bunga nito ay ang paglitaw ng mga gering na bulaklak. Ngunit nang lasunin ng masasamang tao ang tubig, naging bato siya. Ngayon, dahil inabsorb ni Takaro ang mga lason, nalinis ang lawa at nabawi niya ang kanyang lakas. Lubos siyang nagpasalamat bago niya ibinalik si Takaro kina Clay at Ganza. Si Takaro lamang ang nakakakita sa kanya, kaya nagtataka ang iba, hanggang sa pansamantala siyang nagpakita bago muling naglaho. Pagbalik sa nayon at muling pagkikita ni Ganza at ng kanyang pamilya, bumalik si Takaro sa mansyon upang gamutin si Malletia. Mabagal kung gagamit ng kabayo, kaya nagsagawa siya ng bagong salamangka, gate, at matagumpay na na-teleport silang lahat kaagad. Gamit ang mga gering na bulaklak, gumawa siya ng tamang antidote, at tuluyang gumaling ang pagkakalason ni Malletia. Kailangan pa niya ng oras para mag-recover, ngunit wala na siyang kinatatakutang panganib. Tinulungan din ni Takaro ang muling pagpapatayo ng nayon at nagmungkahi ng isang oportunidad sa negosyo. Nais niyang bilhin ang lahat ng lettuce fruits ng nayon, na may lasang parang toyo, at ipakilala ang lasa nito sa Belkane. Matapos matikman ng pinuno ang putahe ni Takaro na may lasa ng toyo, masaya nitong tinanggap ang alok. Habang naghahanda ng umalis si Takaro, lumitaw ang isang maningning na liwanag, nagbalik si Huff-Fulner, ngayon ay nakikita na rin ni Clay. Dahil nababagot na siya sa buhay sa lawa at naaakit kay Takaro, napagpasyahan niyang samahan siya sa kanyang paglalakbay. Nagbagong anyo siya bilang isang napakagandang babae at ipinahayag na maaari siyang sakyan ni Takaro kahit kailan, buong pagmamalaking sinasabing siya ang pinakadakilang sakay sa mundo. Ngunit dama ni Takaro na magdadala siya ng kasing dami ng gulo gaya ng mga biyaya. Nagbalik si Takaro sa panday dala ang mga bagong materyales at tinanong kung sapat ang mga iyon para gawin ang espesyal na gunting na nais niya.
Ang panday, na may malaking utang na loob pa rin para sa napakaraming il na dinala ni Takaro noon, ay nangakong gagawa ng perpektong pares ng gunting. Nasiyahan si Takaro at lumabas ng pamilihan, kung saan nadatnan niya si Puny na naghihintay, kasama si Grit mula sa guild, na may mahalagang nais pag-usapan. Pumunta sila sa guild kung saan ipinaliwanag ni Grit na paparating ang isang kapistahan na may contest sa pangangalap. Gusto niyang sumali si Takaro. Bagamat interesante ang ideya, hindi mahilig si Takaro sa kompetisyong pangangalap at tinanong kung bakit personal siyang pinuntahan ni Grit. Doon ibinunyag ni Grit ang katotohanan. Ang kahilingan ay galing mismo kay Lord Belminent, ang patron ng kapistahan. Dahil partikular siyang hiniling ni Belminent, wala siyang choice kundi pumayag. Pagkaraan ng ilang araw, nagtipon ang lahat ng kalahok sa harap ng isang tindahan para sa pag-anunsyo ng item ng kompetisyon. Ang target ngayong taon ay kakaiba, balahibo mula sa alamat na 7-colored ship, bilang pagdiriwang sa milagrosong paggaling ng asawa ni Belminent. Natuwa si Takaro dahil ngayon lang niya narinig ang ganitong nilalang. Walang limitasyon sa ranggo o kakayahan ng paligsahan, ngunit bawal ang pagtutulungan. Kailangan nilang umasa sa kanilang sariling kakayahan. Ibig sabihin, hindi maaaring sumama si Puny bilang sakay ni Takaro, sa ikinalungkot nito. Tinanong ni Clay kung bakit hindi gamitin ni Takaro ang gate spell upang matapos agad, pero tumanggi si Takaro dahil hindi ito patas. Pagputok ng Starhorn, tumakbo agad si Takaro, at unang tinungo ang aklatan. Doon nalaman niyang naninirahan ang mga tupa sa Tokurana Mountains. Kaya agad siyang nagtungo roon. Pagdating niya sa paanan at simula ng pag-akyat, naramdaman niyang sobrang tahimik at malungkot kapag wala si B sa tabi niya. Sa tuktok ng bundok, natagpuan na rin niya ang isang grupo ng 7-colored sheep. Lumabas sa kanyang scan na sila ay napakabilis at napakahirap hulihin, pero naalala niyang balahibo lang ang kailangan niya, hindi ang mismong mga tupa. Gumawa siya ng malakas na ingay para makuha ang atensyon nila at magalang na nagtanong kung maaari siyang kumuha ng kaunting balahibo. Pumayag ang banayad at mabait na mga tupa, at nagtipon sa paligid niya habang kumukuha siya ng kaunting balahibo mula sa bawat isa. Nang makumpleto ang kailangan, bumalik si Takaro. Masayang sinalubong siya ni B, at idineklara si Takaro bilang nagwagi sa gathering contest, bagay na para sa kanya ay halos hindi man lang nagmukhang hamon. Maya-maya, ipinatawag siya ng guildmaster para sa isang pulong. Iminungkahi nitong bigyan si Takaro ng bagong ranggo, FB rank. Dahil hindi ito pamilyar kay Takaro, ipinaliwanag ng guildmaster na magbibigay ito sa kanya ng karapatang kumuha ng requests mula F hanggang B rank nang hindi kinakailangan ng karaniwang bayad para sa B rank. Bagaman kapaki-pakinabang ito, binalaan siya ng guildmaster na kapag lumampas ang kanyang resulta sa inaasahan, tataas din ang bayad sa kanya, kahit ayaw niya ito. Nakakailang para kay Takaro ang ideya ng mas kumikitang trabaho. Pinagalitan din siya ng guildmaster dahil binabahan niya ang merkado ng mura ngunit bihirang items. Dahilan para makaramdam ng guilt ang kanyang mga kaibigan tuwing babayaran siya ng mababang rank fee para sa trabaho na pangmataas na ranggo. Matapos mag-usap kina Clay at Puny, napagtanto ni Takaro na wala namang saysay na magpanggap pa siyang karaniwan kung napakarami niyang kakayahan at basbas. Tinanggap niya ang promosyon at pinagkalooban ng FB rank armband. Biglang sumugod si Ariana na may masamang balita, may isang higanteng bulate na papalapit sa lungsod. Hindi ito kayang harapin ng mga ordinaryong adventurer. Kaya ipinadala ang grupo ni Takaro upang pigilan ito. Pagdating nila sa gilid ng gubat, nakita nila ang dambuhalang nilalang, mas malaki pa kaysa sa inaasahan. Bago pa man magsimula ang labanan, may narinig silang pamilyar na tinig. Laking gulat nila nang makita si Brolight na nakasakay sa ibabaw ng higanteng bulate. Tulad ng dati, balot siya ng putik, kaya agad siyang nilinis ni Takaro gamit ang clean ng magic. Nang tanungin niya kung bakit siya naroon kasama ang ganoong halimaw, ipinaliwanag ni Brolight na dumating siya upang bayaran ang kanyang utang. Dahil minsan ay nabanggit ni Takaro na gusto niya ng kabayo, dinalhan niya ito ng si Care Asus, ang higanteng bulate. Magalang na tumanggi si Takaro, nilinis din ang worm, at sinabing mayroon na siyang si Puny, ang pinakamagaling na kabayo sa lahat. Nalito si Brolight kung paano naging kabayo si Puny, pero nangakong ipapaliwanag niya ito kalaunan. Nagpunta silang lahat sa isang bar, kung saan ikinwento ni Takaro kay Brolight ang lahat ng nangyari mula nang umalis siya,
ang pagbuo ng grupo nila ni Clay. Ang misyon para gamutin si Militia, at kung paano sumama sa kanila si Puny. Tuwang-tuwa si Brawlite sa kwento at humiling na sumali sa party ni Takaro. Pumayag siya, masaya sa pagbabalik ng kaibigan. Ipinakita ni Brawlite ang kanyang gintong armband, patunay na naabot niya ang A-rank matapos ang matinding pagsasanay. Pagkatapos ay inilahad niya ang tunay na dahilan ng paghahanap kay Takaro, kailangan niya ng tulong upang mahanap ang kanyang kapatid na si Lord Akara, na kamakailan ay tumakas. Napili si Lord Akara para maging ina ng susunod na henerasyon ng mga pinuno, na nangangailangan ng pag-aasawa sa isang Elven clansman at pagbuo ng tagapagmana. Hindi niya nagustuhan ang kasunduan at iginiit na mag-aasawa lamang siya kung may maipapakitang puting Pegasus, na sinikap ng dalhin ni Brawlite. Ngunit pagbalik niya, naglaho na si Lord Akara. Humihingi si Brawlite ng tulong kay Takaro, hindi para pilitin si Lord Akara na umuwi, kundi para maintindihan kung bakit siya umalis nang hindi nagpaalam. Pumayag si Takaro, at sinuportahan siya ng buong grupo. Agad silang naglakbay patungo sa tribo ng mga elf, bagamat wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Pinangunahan sila ni Brawlite papasok sa kailaliman ng gubat, hanggang makarating sila sa isang lumang tuod ng puno. Nananalangin si Brawlite, at bumukas ang isang vortex, isang spatial magic pathway na kahawig ng gate spell ni Takaro. Ipinaliwanag niyang kailangan lang nilang ipasok ang mga kamay nila doon, nakapikit, upang mailipat sa loob. Kahit natatakot si Takaro, pumasok agad ang iba. Sumunod din siya kalaunan, lumabas ng mag-isa sa simula hanggang marinig niya ang sigaw ni Clay na nagbababala. Bigla na lamang bumuhos ang mga palaso papunta sa kanila. Mabilis na nagcast si Takaro ng shield upang protektahan ang lahat. Gulong-gulo kung bakit sila inaatake. Napansin ng grupo ang mga ulo ng palaso, kapareho ng ginagamit sa nayon ni Brawlite. Ilang sandali pa, pinaligiran sila ng mga kawal elf. Malinaw na ayaw makita si Brawlite. At dito nagsimula ang tensyosong paghaharap. Agad na inakusahan ng mga elf si Brawlite ng paglabag sa kanilang sagradong tradisyon dahil nagdala siya ng mga dayuhan sa kanilang lupain. Kahit pilit niyang ipaliwanag na naroon sila para tumulong, ayaw makinig ng mga elf. Ininsulto pa nila ang grupo ni Takaro, tinawag silang mga maruruming nilalang. Pero hindi iyon pinalampas ni Puny. Lumabas siya mula sa portal, nag-transform, at galit na tinanong kung sino raw ba ang mga elf para tawaging marumi ang isang Diyos ang tulad niya. Nagpanik ang mga elf nang mapagtanto nilang may Diyos sa grupo ni Brawlite, ngunit huli na. Tinamaan sila ni Puny ng kidlat. Pagkatapos maunawaan ang kanilang pagkakamali, lumuhad silang lahat at humingi ng tawad. Hindi na sila pinarusahan pa ni Puny, pero nadismaya siyang bumaba na ng husto ang angkan ng elf hanggang sa hindi na nila nakikilala ang presensya ng isang Diyos. Lumapit si Takaro upang pakalmeyan ang sitwasyon, ngunit nainsulto si Loker na isang tao ang nagtangkang magsalita. Bigla naman siyang nag-iba ng tono nang makita ang Guild ID bracelet ni Takaro at mapagtantong high-level all-rounder ito. Voluntaryo niyang inalok na sila ang gag-abay papunta sa nayon. Habang naglalakad, binalaan ni Puny si Takaro na may kakaibang presensya sa gubat. Hinala ni Takaro na may kinalaman ito kay Brawlite. Pagdating nila sa pasukan ng nayon ng mga elf, sa kanya lubos na naunawaan ang sinabi ni Puny, puno ng mana impurities ang hangin sa paligid ng dakilang puno, halos hirap silang huminga. Inutusan sila ni Loker na linisin muna ang sarili sa lawa bago pumasok. Sinabi ni Takaro na kaya niyang linisin silang lahat mismo. Nag-alinlangan si Loker, ngunit pumayag. Isang cleaning spell lang ang ginamit ni Takaro, at agad na nawala ang mana pollution, ikinagulat ng mga elf. Nang tanungin siya ni Loker kung paano niya iyon nagawa, sagot lang ni Brawlite na palagi namang gumagawa ng nakakabilib na bagay si Takaro at dapat masanay na sila. Sinimulan nilang akyatin ang dakilang puno, at ipinaliwanag ni Brawlite na sigawan, ang Great Tree, ay sagisag ng lahat ng elf. Karaniwan, tanging ang may espesyal na pahintulot, o mga high elf, ang maaaring umakyat sa tuktok nito. Nang marinig iyon, napagtanto ni Clay na si Brawlite ay isang high elf. Humingi ng tawad si Brawlite dahil inilihim niya ito. Si Takaro naman ay hindi maintindihan kung bakit malaking bagay ang pagiging isang high elf. Ipinaliwanag ng iba na ang mga high elf ang namumuno sa bansa at mahigpit na ipinagbabawal na umalis sila ng nayon. Hindi pa rin makita ni Takaro kung bakit ito problema,
At iniisip niyang kung may dahilan si Brolite para suwayin ang tradisyon, ayos lang iyon. Naalala ni Brolite ang kanyang kapatid at inaming may pagkakasala siyang nararamdaman. Sinabi ni Takaro na ang sobrang pagsunod sa tradisyon ay maaaring magpahirap ng buhay, at mas mahalaga ang paggawa ng tama basta't walang nasasaktan. Naantig si Brolite at napaiyak sa ginhawang tinanggap siya ng kanyang mga kaibigan. Di nagtagal, narating nila ang palasyo. Sinalubong sila ni Amber, at humiling si Brolite ng pagharap sa kanyang nakatatandang kapatid. Pumayag si Amber at inayos ang pagpupulong. Habang naghihintay, nagtsaa muna sila. Pagdating ni Orchest, agad na yamakap si Brolite, ngunit umiwas ito, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil madalas masobrahan si Brolite sa lakas kapag nasa sabik. Binati ni Orchest ang grupo at humingi ng paumanhin para sa kawalang galang ni Loker kay Takaro. Sinabi ni Takaro na ayos lang, ngunit nang magkamay sila, napansin niya ang kaliitan ng pangangatawan ni Orchest. Ipinaliwanag ni Orchest na bagaman ipinagmamalaki ng High Elves ang kanilang titulo, hindi sila kasing dakila ng tingin ng iba. Ang kanyang tangkad, halos 4 na talampakan lamang kahit may takong, ay patunay ng kahinaan ng kanilang lahi. Tumutol si Brolite sa panlalait niya sa sarili, ngunit giit ni Orchest, isinumpa ang kanilang dugo. Matingkad namang sinabi ni Brolite na nais niyang iligtas ang nayon bago tuluyang maglaho ang kanilang lahi. Pinakalma siya ni Orchest, pinapaalalang may mga bisita sila. Muli siyang humingi ng tawad para sa kapatid niya, at biglang napagtanto ni Takaro na tinawag ni Orchest si Brolite bilang kanyang kapatid na lalaki. Ipinaliwanag ni Brolite na siya ay parehong babae at lalaki. Nagulat si Takaro kung bakit kalmado lang ang lahat, pero sabi ni Clay, may mga ganitong kaso at hindi ito pambihira. Inanyayahan sila ni Orchest na maging komportable sa nayon, at nagpasalamat si Takaro ngunit may tanong. Bakit napakakapal ng mana sa lugar? Nagulat si Orchest na naramdaman niya ito, at ipinaliwanag na 6 na buwan na ang nakalilipas nagsimulang tumaas ng misteryoso ang mana density. Pinaghinalaan ni Takaro na may kinalaman ito sa kanyang pagdating sa mundo. Ninerbiyos, nagtanong siya kung maaari siyang sumubok ng isang bagay. Lumapit si Takaro sa gilid ng puno at nagkondensa ng napakalaking magic energy upang bumuo ng dambuhalang magic stone. Nagpanik ang mga gwardya ni Orchest. Hindi alam ang binabalak niya. Hiniling ni Takaro kay Orchest na hawakan ang bato at bigkasan ang salitang start. Sa kabila ng pagtutol ng mga gwardya, nag-activate ang magic stone, lumipad sa langit, at biglang lumabnaw ang sobrang mana. Namangha si Orchest na napabilis ni Takaro ang solusyon sa krisis, at nagpasyang si Takaro ang binabanggit sa prophecia ng mga High Elf. Naguluhan si Takaro habang nakaluhod ang lahat. Dinala siya ni Orchest sa isang bato na naglalaman ng sinaunang mga salita. Nabasa agad ni Takaro ang nakasulat. Ikinagulat ni Orchest, silang mga elf ay inaabot ng dekada bago ma-decode ang lengguwahe. Binanggit sa prophecia ang pagpanaw ng sagradong dugo, kapahamakan, pagkawasak, at pagdating ng bagong dugo. Tila malinaw na nagbabadya ito ng pagkalipol ng High Elves, at naglalarawan ng tagapagligtas na may ibang dugo, malamang si Takaro iyon. Ngunit wala siyang ideya kung ano pa ang dapat niyang gawin bukod sa pagnipis ng mana. Kinagabihan, nagpapahinga si Takaro sa hot spring kasama ang kanyang mga kasama. Iniisip pa rin ang prophecia, ngunit prioridad nila ang paghahanap kay Ladakara. Kalaunan, tinanong niya si Brolite tungkol sa sumpa ng High Elves. Nag-aatubili si Brolite, ngunit dumating si Amber at nag-alok na magpaliwanag. Ibinunyag ni Amber na ang sumpa ay isang misteryosong karamdaman na nakaaapekto sa pagdevelop ng katawan ng High Elves. Sa nakaraang 50 taon, lumala ito hanggang sa lahat ng bagong silang ay namamatay makalipas lamang ang ilang sandali. Hindi matukoy ang sanhi, lubos itong ikinabigla ni Amber dahil nawalan din siya ng anak dahil dito. Kinabukasan, dinala ni Orchest si Takaro sa Reyna, na nagpasalamat sa kanya sa paglilinis ng mana. Tinanong ni Takaro kung may naganap bang malakas na lindol 6 na buwan na ang nakaraan bago tumaas ang mana. Pinagtibay ito ng Reyna. Napagpasyahan ni Takaro na kahawig ito ng isa pang insidenteng naranasan niya, na malamang ay nag-uudyok ng kakaibang kilos ng mga halimaw, at inalok niyang siya ang bahala rito. Bago umalis, tinanong niya ang Reyna tungkol sa sumpa. Pagbalik, tinipon ni Takaro ang lahat at sinabi niyang natuklasan niya na ang sumpa ay hindi talaga sumpa. Pagkatapos niyang i-scan ang mga apektado,
Nalaman niyang lahat sila ay may minanang abnormalidad. Nagulat sina Clay at Brolite. Para makumpirma, tinanong ni Takaro kung sino ang asawa ni Amber. Sagot ni Brolite, ang kambal niyang kapatid. At doon naging malinaw ang lahat, hindi isinumpa ang High Elves, sobra silang inbred. Ipinaliwanag ni Takaro na malulutas ito kung magbubuo sila ng pamilya sa labas ng napakalapit na lahi. Napaiyak si Brolite sa ginhawang malalaman niyang hindi na magdurusa ang susunod na henerasyon. Gayunpaman, sabi ni Takaro, mataas ang pagpapahalaga ng High Elf sa purong dugo, kaya mahirap silang kumbinsihin. Nangakong tutulungan ni Brolite at Orchest na kausapin ang Reyna, pero malamang natatutol ang iba. Naisip ni Takaro ang isa pang paraan. Dahil iginagalang si Puny bilang isang Diyos, hiniling niya na maglabas ito ng banal na utos. Tumanggi si Puny, sinasabing wala siyang pakialam kung maglaho ang mga elf dahil hindi naman siya Diyos nila. Paalala ni Takaro na magkaibigan sila, at natural lang tumulong sa kaibigan na may problema. Naantig si Puny at pumayag. Ipinaliwanag niyang ang tanging paraan upang mapaniwala ang lahat ng elf ay ang kumuha ng utos mula sa tunay nilang Diyos, kaya kailangan nilang hanapin si Leilania. Ngunit dahil tutulungan niya si Takaro, kailangan niya ng kapalit. Nag-alala si Takaro na baka sobra ang hihingin nito, ngunit napanatag siya ng mantikilyadong patatas lang pala ang gusto. At dito nagtatapos ang episode 10.